Invincible Divine Sword Kabanata 61. Malalim sa ipinagbabawal na lugar ng Demon God Temple. Nagdilim ang mukha ng tunay na demonyong ninuno nang marinig niya ang ulat mula sa kanyang disipulong si Night Demon. Bagamat inaasahan niyang aabutin si Yang Xiaotian ng wala pang ilang taon para maunawaan ang unang libong Demon God Pillars, ang bilis ng pag-unawa ni Yang Xiaotian ay lampas pa rin sa kanyang imahinasyon. 2 taon na lang ang nakalipas mula nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang unang haligi ng Demon God. Sa loob ng 2 taon, naintindihan niya ang unang libong Demon God Pillars. Ito ay higit pa sa hindi kapanipaniwala. 2 taon, 1,000 Demon God Pillars. Ang tunay na ninuno ng demonyo ay nagsabi sa mahinang boses pagkaraan ng mahabang panahon, "Okay, alam ko, bumaba ka." Ibinuka ni Night Demon ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob na magsalita. Yumuko siya bilang paggalang at umatras. Nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang libong Demon God Pillars, sa oras na ito, ang 3 pangunahing hukbo ng demonyo na pinamumunuan ng sinaunang Demon God, ang Hari ng Impyerno, at ang Undead Demon Emperor ay nagpatuloy sa pag-atake sa Kangshen Continent. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Yang Xiaotian sa kontinente ng Kangshen, ang 3 malalaking hukbo ng demonyo ay bumalik sa kontinente ng Kangshen at galit na binomba ang Honghuang Wuji Sword Formation. Ngunit ang ikinagulat at ikinagalit ni Changgu Demon God at ng iba pa ay noong kasisimula pa lang nilang salakayin ang Honghuang Wuji Sword Formation, binomba sila ng higit sa 100 level 10 Divine Formations. At marami sa kanila ay mataas na antas 10 banal na forma sayon. Sa ilalim ng pambobomba ng higit sa 100 antas 10 na mga banal na forma sayon, sa nakalipas na 2 taon, ang 3 dakilang hukbo ng demonyo ay hindi lamang nabigo na makalusot sa Honghuang Wuji Sword Formation, ngunit nakapatay din ng maraming masters. Kahit na maraming mga ninuno ng Heavenly God Realm ang namatay. Damn it, paano magkakaroon ng napakaraming level 10 Divine Formation sa Kangshen Continent? Galit na galit si Changgu Demon God. At kalahati ng mga level 10 na Divine Formation na ito ay aktwal na gumawa ng Formation Spirits. Kahit na ang mga hindi nagdulot ng Formation Spirit ay pawang mga forma sayo na lumampas sa limitasyon. Sa oras na ito, muling na-activate ni Kang Xiong at ng iba pa ang higit sa 100 level 10 Divine Formations. Bilyon-bilyong lumilipad na mga espada, hindi mabilang na mga dragon ng apoy, at malalawak na meteorite ang lumitaw mula sa manipis na hangin at sumabog sa 3 pangunahing hukbo ng demonyo. Sunod-sunod na kumilos si Tiangu Demon God, Hell King, Immortal Demon King at iba pa, ngunit kahit na kumilos ang isang grupo ng mga demonyo, hindi nila mapapasabog ang lahat ng lumilipad na espada, at hindi rin nila mapapawi ang lahat ng Fire Dragon at Meteorite. Mayroon pa ring lumilipad na mga espada, mga dragon na apoy pa rin, at isang meteorite na kasing laki ng bundok ang nahulog sa hukbo ng demonyo. May mga hiyawan. Bumubuhos ang dugo ng ulan. Nang makita ito, tinitigan ni Tiangu Demon God si Kang Xiong at ang iba pa nang may layuning pumatay, "Kapag nasira ko ang Honghuang Wuji Sword Formation, sisipsipin kayo sa inyong mga kaluluwa at aahit ng inyong mga buto. Ang buong Kangshen Continent ay magiging dagat ng dugo." Si Kang Xiong ay may malamig na mukha at hindi nagsasalita. Siya at si Zheng Yongjiang at iba pa ay nag-activate ng higit sa 100 antas 10 na Divine Formation upang magpatuloy sa pag-atake. Ang Hari ng Impyerno ay tumingin sa milyon-milyong sword chi at hindi mabilang na mga fire dragon na patuloy na lumalabas, ang kanyang mukha ay madilim, maaaring ang mga banal na forma sayo na ito ay may kaugnayan kay Yang Xiaotian. Ang sinaunang Demon God ay natigilan, at narinig ang kahulugan ng mga salita ng Hari ng Impyerno. Umiling siya at sinabing, "Imposible. Kakatapos lang ni Yang Xiaotian sa banal na kaharian hindi pa matagal na ang nakalipas. Ang mga 10th level na Divine Formation na ito ay tiyak na hindi niya inayos." Nang umalis si Yang Xiaotian, mahigit 1 taon pa lang siya nakalusot sa Divine Realm. Sa isang Divine Realm, higit sa 100 10th level na Divine Formations ang inayos sa loob ng mahigit 1 taon. Ang sinaunang demonyong Diyos ng Impyerno ay hindi pa rin naniniwala dito. Hindi lamang ang Ancient Demon God of Hell ang hindi naniwala dito, ngunit ang Undead Demon Emperor at ang iba pa ay hindi rin naniwala dito. Hindi solusyon ang pag-atake natin ng ganito. Malapit nang magbukas ang Dark Secret Realm. Kung hindi, bumalik muna tayo sa Dark Continent at mag-isip ng paraan mamaya. Sabi ng Undead Demon Emperor. Alam ng lahat ang kahalagahan ng Dark Secret Realm. Ang Ancient Demon God of Hell ay tumingin sa milyon-milyong sword chi na patuloy na lumalabas, ang kanyang mukha ay maulap. Talagang ayaw niyang umalis ng ganito. Ngunit pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang Ancient Demon God of Heaven ay nag-utos ng retreat at bumalik sa Dark Continent. Kaya, sa ilalim ng pamumuno ng Ancient Demon God of Heaven, ang Hari ng Impyerno, at ang Immortal Demon Emperor, ang 3 malalaking hukbo ng demonyo ay umatras na parang tubig. Nang makita ang sinaunang demonyong Diyos ng langit at ang kanyang mga tao na lumikas, si Kang Xiong at ang kanyang mga tao ay naiganhawahan. Makalipas ang ilang buwan, ang Ancient Demon God of Heaven at ang kanyang mga tao ay bumalik sa Dark Continent. Sa sandaling bumalik sila sa Dark Continent, nalaman ng Ancient Demon God of Heaven at ng kanyang mga tao na ang lahat ng malalakas na demonyo sa mga pangunahing lungsod ay pinag-uusapan ang pag-unawa ni Lord Long sa 3,000 Demon Gods Array. Ano, naiintindihan ang 1,000 Demon God Pillar sa loob ng 2 taon.
Kung ito man ay ang sinaunang demonyong Diyos ng langit, ang hari ng impyerno, o ang Immortal Demon Emperor, lahat sila ay nakikinig sa aklat ng langit. Lahat sila ay Supreme Demon sa Demon God list ng Demon God Temple, at syempre alam nila kung gaano kahirap intindihin ang isang Demon God Pillar. Saan nanggaling itong Lord Long? Hindi maitago ng Immortal Demon Emperor ang kanyang pagkagulat. Ito ay talagang masyadong nakakagulat. Hayaan ang isang tao na gawin ang kanilang makakaya upang siyasatin ang pagkakakilanlan ni Lord Long. Inutusan ng sinaunang demonyong Diyos ng langit ang kanyang mga tauhan. Sa oras na ito, hinahanap din ng Heavenly Court ng Zhongshan Continent ang kinaroroonan niyang Xiaotian. Nawawala siyang Xiaotian. Tanong ni Wan Tianjun sa malalim na boses. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Oo, noong araw na pinatay ang tiyuhin, umalis sila ni Kuan Yu at iba pa sa Pharmacist's Hall. Sinabi ni Tian Jiqing, ang pinuno ng pamilyang Tian, sa malalim na boses, hindi pa rin alam kung nasaan siya. Sino ang huling taong nakita niya? Tanong ni Wan Tianjun. Si Ren Xiaoshu iyon, ang disipulo ng matandang si Qi Tian. Sabi ni Tian Jiqing. Ren Xiaoshu. Nag-isip si Wan Tianjun at sinabing, tanungin si Ren Xiaoshu kung saan nagpunta siyang Xiaotian at ang iba pa. Kung hindi niya sinabi, humanap ng paraan para sabihin sa kanya. Tuldok. Sa oras na ito, nakaupo siyang Xiaotian na naka-crossleg sa palasyo, nilunok ang Destiny God Fruit, at tulad ng dati, pinaandar niya ang Destiny God Art at nagpino ng Hongming Chi araw-araw. Dati, nipino niya ang 500 Hongming Chi, at ang kanyang Hongming God Body ay lubhang bumuti, at ito ay na-promote sa huling ikatlong antas. Kaya sa pagkakataong ito, mabilis siyang nakalusot sa ika-4 na antas. Kapag ang Hongming Divine Body ay umabot sa ika-4 na antas, ang kapangyarihan nito ay tataas ng husto. Pagkalipas ng 500 araw, sa wakas ay pinino niyang Xiaotian ang lahat ng 500 hibla ng Hongming Chi na nakuha niya sa pagkakataong ito. Ang kanyang lakas ay sumabog din mula sa ika-4 na antas ng Divine Spirit hanggang sa gitnang ika-5 antas ng Divine Spirit. Hindi nabigo siyang Xiaotian nang hindi siya umabot sa ika-6 na antas ng Divine Spirit. Alam din niya na habang tumatagal ang Divine Spirit Realm, mas mahirap itong makalusot. Nasa loob ng kanyang inaasahan na makakalusot siya sa gitnang ika-5 antas ng Divine Spirit pagkatapos na pinuhin ang 500 hibla ng Hongming Chi. Nang makalabas sa pag-iisa, nakita niya na ang bulwagan ay puno ng lahat ng uri ng likas na kayamanan. Ang lahat ng ito ay ipinadala ng mga pangunahing sekta ng demonyo sa Dark Continent upang batiin siyang Xiaotian sa pag-unawa sa 1,000 haligi ng Demon God. Sir, itong 9-leaf Demon God Fruit, Jade Dragon Blood Ginseng at Life and Death Grass ay ipinadala ng Blood Demon Sect, ng Troll Tribe at ng 100 Demon Sect. Binuksan ni Scorpio ang 3 Jade Box. Kung ito man ay ang Blood Demon Sect, ang Troll Tribe o ang 100 Demon Sect, lahat sila ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Dark Continent. Sinubukan ng ninuno ng Blood Demon Sect na agawin ang Hongming Chi ng Young Master. Sinabi ng pinuno ng Blood Demon Sect na gusto niyang magdaos ng piging para humingi ng tawad sa Young Master. Pupunta ba ang Young Master? Tanong ni Pang Long. Hindi. Umiling siyang Xiaotian, at pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang anumang balita tungkol sa Ninefold Heavenly Tribulation Thunder Water at ang buhangin ng panahon? Nag-isip si Kuan Yu at nagsabi, narinig namin na dapat mayroong Ninefold Heavenly Tribulation Thunder Water sa Thunder Destruction Land ng Dark Continent, at maaaring mayroong Honyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Honyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Tuwang-tuwa siyang Xiaotian. Ang enerhiya ng kulog sa Thunder Destruction Land ay nakakatakot. Kahit na ang rurok ng ika-10 antas ng Heavenly God ay hindi nang ahas na pumasok dito. Gayunpaman, bawat 10,000 taon, ang lakas ng kulog ay hihina sa loob ng isang buwan, at ito ay magiging isang mahinang panahon sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Kuan Yu, maraming makapangyarihang demonyo ang dumagsa sa Thunder Destruction Land. Narinig namin na ang disipulo ng Ancient Demon God ay pinangunahan din ng malaking bilang ng mga master sa Thunder Destruction Land. Ang pinakamatandang alagad ng sinaunang Demon God. Nagulat siyang Xiaotian. Oo, ang pinatay mo noon sa kontinente ng Kangshen ay ang batang disipulo ng sinaunang Demon God. Sabi ni Scorpio, ang sinaunang demonyong Diyos ay may kabuuang 4 na disipulo. Ang pinakamatandang disipulong ito ang pinakamalakas sa kanyang maraming alagad at siya ang pinakaiginagalang niya. Ang kanyang pangalan ay Liao Hui, at siya ay isang ika-7 antas ng langit na Diyos. Gayunpaman, sa mga master ng Ancient Corpse Demon Clan na dinala ni Liao Hui sa pagkakataong ito, mayroong 2 10th level heavenly gods. Tumanggaw siyang Xiaotian matapos itong marinig. Ika-7 antas ng langit na Diyos. Sakto lang. Pagdating ng panahon, magagamit natin itong Liao Hui para subukan ang kanyang kasalukuyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Young Master, ito ang 10th level Demon God Robe at 10th level Demon God Medal na ipinadala ng mga elder ng Demon God Temple ilang araw na ang nakalipas. Ipinadala ni Exi Waxen ang 10th level Demon God Robe at 10th level Demon God Medal kay Yang Xiaotian. Naiintindihan na ni Yang Xiaotian ang 1,000 Demon God Pillars, kaya isa na siyang ika-10 antas na Demon God ng Demon God Temple. Si Yang Xiaotian, isang Diyos, ay naging ika-10 antas ng demonyong Diyos ng Demon God Temple, na siyang unang kaso.
Ngayon, lahat ng ikasampung antas ng mga demonyong Diyos sa Demon God Temple ay makapangyarihan sa itaas ng Heavenly God Realm. Ang Demon God Temple ay itinatag ng Lord of Darkness. Mula nang itatag ito, walang Diyos ang nakauunawa sa unang libong haligi ng demonyong Diyos. Kinuha niyang Xiaotian ang 10th level na Demon God robe at medal. Ang mga materyales ng 10th level na Demon God na robe at medalya ay mas mahusay kaysa sa mga nasa ikasyam na antas, at ang kadiliman ay mas malakas. Hindi ito isinuot niyang Xiaotian, ngunit inilagay ito sa bilong Tianding. Siya nga pala, Young Master, sinabi rin ng mga elder ng Demon God Temple na sa loob ng 2 taon, ito na ang araw na bubuksan ng Dark Secret Realm. Lahat ng 9th level at 10th level na mga demonyong Diyos ay papasok sa Dark Secret Realm para sa binyag. Sana ay makilahok kayo noon. Dark Secret Realm. Natuwa si Yang Xiaotian. Alam niya ang tungkol sa Dark Secret Realm. Ang Dark Secret Realm ay kung saan nag-practice ang Lord of Darkness noong nakaraan. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa loob nito, at sinasabing ang Panginoon ng Kadiliman ay nag-iwan ng maraming mga kayamanan na nakolekta niya sa kanyang buhay sa Dark Secret Realm. Ayon sa mga patakaran ng Demon God Temple, ang Dark Secret Realm ay bubuksan isang beses bawat 10,000 taon, at lahat ng ikasyam at ikasampung antas ng mga demonyong Diyos ng Demon God Temple ay maaaring pumasok sa Dark Secret Realm upang subukan ang kanilang kapalaran. Dahil ang Dark Secret Realm ay puno ng napakalakas na espiritual na ulan mula sa langit at lupa, kaya ang mga demonyong Diyos na pumapasok dito ay tinatawag ding binyag. May iba pa ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Ayon sa sinabi ng Young Master, sinuri namin ang pagkakaroon ng nangungunang 10 demonyong Diyos sa Demon God list. Ang sinaunang Demon God of Heaven ay malamang na isa sa nangungunang 10 demonyong Diyos sa Demon God Temple. Sabi ni Scorpio, ngunit hindi natin matiyak kung sino ang sinaunang demonyong Diyos ng langit. Tulad ni Yang Xiaotian, ginamit niya ang pagkakakilanlan ni Lord Long. Kung siya ay nasa Demon God list, malalaman lang ng lahat si Lord Long, at hindi nila alam ang totoong pagkatao ni Lord Long. Ang sinaunang Demon God of Heaven ay gumamit din ng isa pang titulo sa Demon God list. Kaya, ang Ancient Demon God ay papasok din sa Dark Secret Realm para sa binyag. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Oo, ang Ancient Demon God ay papasok din sa Dark Secret Realm. Sabi ni Scorpio. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang sinaunang Demon God at ang Underworld King at ang Undead Demon King ay hindi mapaghihiwalay. Baka ang Underworld King at ang Undead Demon King ay papasok din sa Dark Secret Realm. Kumanda ka, punta muna tayo sa Thunder Destruction Land, sabi ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, humihina ang enerhiya ng kulog sa Thunder Destruction Land sa loob lamang ng isang buwan. Maghintay hanggang sa bumalik ang Thunder Destruction Land, kumuha ng sapat na 9 Heavenly Tribulation Thunder Water, iligtas si Yuan Wei sa Magic Array, at pagkatapos ay bumalik upang maunawaan ang Pillar of the Demon God. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Yang Xiaotian at ang iba pa sa Demon God Temple at pumunta sa Thunder Destruction Land. Ang Abyss spaceship ay lumipad ng napakabilis, patuloy na papalapit sa Thunder Destruction Land. Ang Demon God Temple ay hindi malayo sa Thunder Destruction Land, at marami pang oras, kaya habang nasa daan, hinimok ni Yang Xiaotian ang Hongming Divine Power na simulan ang pagbukas ng 481st Divine Vein. Sa ilalim ng pambobomba ng napakalakas na Hongming Divine Power ni Yang Xiaotian, isa pang 120 Divine Veins ang nabuksan kaagad. Pinalitaw ni Yang Xiaotian ang ikalimang pinagmulan ng ulan. Matapos masipsip ang pinagmulan ng ulan sa loob ng 2 araw, nagpatuloy sina Yang Xiaotian at Cohen Yu sa kanilang paglalakbay. Matapos masipsip ang pinagmulan ng ulan ng 5 beses, ang katawan ni Yang Xiaotian ay patuloy na napabuti ng pinagmulan ng kapangyarihan, at ang kanyang sigla at dugo ay umabot sa isang hakbang laban sa langit at lupa. Bukod dito, nalaman ni Yang Xiaotian na pagkatapos makuha ang pinagmulan ng kapangyarihan, maging ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lubos na napabuti. Ayon sa mga sinaunang tala, ang limitasyon ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kaharian ng mga espiritu ay upang masakop ang 1,000 milya, ngunit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa ay lumampas na sa limitasyong ito. Sa pagbuti ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang kanyang antas ng pagdadalisay ng gamot ay muling napabuti, at ang pagpino sa 3 Tribulation Heaven Grade yung Shenpil ay talagang kasing dali ng inuming tubig. Habang naglalakbay, ininom ni Yang Xiaotian ang 3 Tribulation Heaven Grade yung Shenpil habang naglalakbay, at pagkaraan ng 2 araw, pagdating niya sa lupain ng pagkawasak ng kulog, ganap niyang napino ang pinagmulang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nang dumating ang ilang tao sa Land of Thunder and Annihilation, ang lakas ng kulog sa Land of Thunder and Annihilation ay pumasok na sa humihinang panahon, at hindi mabilang na malalakas na demonyo ang patuloy na bumubuhos sa Land of Thunder and Annihilation. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang Land of Thunder and Annihilation ay hindi lamang may siyam na layer ng Heavenly Tribulation Thunder Water, kundi 1, 2, 3 at kahit na 8 layers ng Heavenly Tribulation Thunder Water. Tama, sa tuwing humihina ang enerhiya ng kulog sa Land of Thunder at Annihilation, hindi mabilang na malalakas na demonyo ang papasok sa Land of Thunder at Annihilation upang maghanap ng makalangit na kapigatian na kulog na tubig. Siyempre, bilang karagdagan sa makalangit na kapigatian sa kulog na tubig, may iba pang mga kayamanan ng kulog.
Nakakita pa ang mga ninuno ng mga demonyo ng isang Thunder Element Tree sa Land of Thunder and Annihilation. Ang Thunder Element Tree ay kasing sikat ng Tree of Life at Tree of Death. Si Yang Xiaotian at ilang iba pa ay pumasok din sa Land of Thunder and Annihilation. Bagamat ang enerhiya ng kulog ay pumasok na sa panahon ng paghina, ang enerhiya ng kulog ay bumubulusok pa rin mula sa lupa paminsan-minsan. Kung tatamaan sila ng lakas ng kulog na ito, kahit na maraming mga Diyos ang mapapahamak. Kaya, kapag pumasok sa Land of Thunder and Annihilation, sinubukan ng lahat na lumipad ng mataas hanggat maaari at panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa lupa. Si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay lumipad ng malalim sa lupain mula sa taas na 100 metro sa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang makapasok sa Land of Thunder and Annihilation, inatake sila ng malaking bilang ng mga Thunder Beast. Sa Land of Thunder and Annihilation, bilang karagdagan sa enerhiya ng kulog, mayroon ding maraming malalakas na Thunder Beast, at ang mga Thunder Beast na ito ay kadalasang nakagrupo, kaya ang paglipad ng mataas sa Land of Thunder and Annihilation ay madaling atakihin ng Thunder Beast. Para sa mga kulog na hayop na ito, lahat ay direktang pinatag ang mga ito. Si Kuei Niu, na kilala bilang ninuno ng Thunder God, ay sobrang sensitibo sa hininga ng iba't ibang kayamanan ng kulog. Hindi nagtagal, naramdaman nito ang pagkakaroon ng Heavenly Tribulation Thunder Water. Young boy, may Heavenly Tribulation Thunder Water sa unahan. Itinuro ni Kuei Niu ang harapan. Kaagad, mabilis na lumipad pasulong si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama. Sa oras na ito, pinangunahan din ng pinuno ng pamilya Xing ang malaking bilang ng mga master ng pamilya Xing upang lumipad sa direksyong iyon. Ang pamilyang Xing ang unang pamilya sa Dark Continent. Ang ninuno ng pamilya Xing ay ang sinaunang kataas-taasang demonyo na si Xing Tian. Ang pinuno ng pamilya Xing ay may hawak na Thunder Bead at sinusunod ang induction ng Thunder Bead sa lokasyon kung saan naramdaman ng Kuei Niu. Tubig ng kulog ng langit na tribulation. Si Xing Feng, ang pinuno ng pamilya Xing, ay nagulat nang makita ang isang bola ng Heavenly Tribulation Thunder Water sa lupa mula sa malayo. Bagamat ang kulog na butil sa kanyang kamay ay nakadarama ng kulog na kayamanan sa malapit, ang alam lamang niya ay may kulog na kayamanan at hindi sigurado kung ano iyon. Ngayon ay nakita niya na ito ay tubig ng kulog ng kapigatian sa langit, at siya ay tuwang-tuwa. Gayunpaman, nang ang hanging kriminal ay aabutin na ang kulog, biglang nagulat ang espasyo, at isang malaking palm print ang lumabas. Ang palm print ay lumiligid, na may kakilakilabot na malamig na puwersa, kung saan ang lupa ay nagyelo. Kahit na ang kulog ay nag-spray mula sa lupa, ito ay agad na nagyelo sa Thunderbolt. Ang hanging kriminal ay may pakiramdam ng kaluluwa na magyelo. Nagulat siya at bigla itong sinuntok. Shen Yikwen. Shen Yikwen, Xingja Town ang pumatay ng libu-libong mga kaaway. Boom! Naramdaman lamang ni Xing Feng ang pagkabigla ng kanyang katawan, at isang malakas na puwersa ang bumulaga sa kanya ng paulit-ulit, umatras mula sa 12-dosenang metro. Nagulat ang mga amo ng mga kriminal. Nang tumingin sila, nakita nila ang ilang tao sa di kalayuan na nababalot ng dilim. Ang darating na tao ay si Yang Xiaotian. Nakakatikim si Han Meng. Sino ka? Tinitigan ni Xing Feng si Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay naghihinala. Ang eksibisyon ni Yang Xiaotian ngayon ay ang malamig na panaginip ni Emperor Han Mengtian. Dahil nakasuot ng maskara si Yang Xiaotian, hindi niya makita ang hitsura ni Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian kay Xing Feng, ang kulog sa araw na ito ay tayo. Ikaw ba? Narinig ni Xing Feng ang mga salita at natawa sa galit, isang malaking hininga. Anak, marunong ka bang mamatay? Maglakas loob na sunggaban ang mga bagay ng ating kaparusahan. Nagalit ang isang ninunong ninuno, ang mga matandang demonyo ang kailangang umatras sa harap ng ating kaparusahan. Ang lumang magic ay ang ikasampung demonyo ng Demon Temple. Gayunpaman, kahit na ang kataas-taasang salamangka tulad ng lumang salamangka ay nahaharap sa kaparusahan, dapat itong umatras. Ang huling pagkakataon na hamina ang kulog. Kasabay nito, ang pamilya ng parusa at ang matandang demonyo ay nakakita ng isang napakahusay na ugat. Sa harap ng pamilya ng kaparusahan, sa wakas ay pinili ng matandang salamangka na umatras at isuko ang pinakamahusay na mga ugat ng espiritu. Ang ninuno ng pamilya ng parusa ay ang pangalawang demonyo ng Demon Temple, at ang lakas ay malakas, sa ilalim lamang ng ninuno ng tunay na demonyo. Bukod dito, hindi lamang isang parusa, ngunit kabilang sa 10 antas na mga Diyos ng demonyo ng Demon Temple, marami sa kanila ang mga master ng Xingja. Hindi pagmamalabos na sabihin na kabilang sa 10 ikasampung antas ng mga demonyong Diyos, isa ang kriminal na pamilya. Sa madilim na kontinente, ang mga demonyo ay daan-daang milyong puwersa. Yun lang. Narinig ng ninuno ng pamilya ng parusa na si Yang Xiaotian ay naglakas loob na kunin ang mga bagay ng kanilang parusa, at ito ay labis na nagalit. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nahulog, nakita niya na biglang iwinagayway ni Scorpio ang kanyang espada, at ang dalawang espada ay nasuray-suray, at napatay niya ang ninuno ng bilanggo. Naramdaman ng kamanghamanghang puwersa ng Scorpio, sabay-sabay na bumaril ang mga master ng Xingja. Ganyan si Rao. Ang Scorpio ang unang pumatay sa Middle at Heavenly Mainland. Kaya niyang suportahan ang isang dosenang galaw sa kamay ng baka. Ang isang sandali ng kendo ay naging isang kaharian. Bagamat malakas ang lakas ng mga Panginoong parusa na ito, imposible pa ring harangin ang kanyang kendo. Ang maling espada. Tumingin si Xing Feng kay Scorpio nang may kainahinala.
Isa lamang itong paraan ng espada na tinatawag na maling espada. Ang maling espada na ito, bawat isa ay may espada, ay mayroon lamang dalawang ganap na magkasalungat na espada, at may malakas na kapangyarihan. Kaya lang, ang maling espada ay hindi lumitaw sa loob ng maraming taon. Sino ka? Tumingin si Xingfeng kay Yang Xiaotian na may malungkot na mukha, dahil nang ahas kang sunggaban ang pamilya ng parusa ko, hindi ka ba manggahas na iwan ang pangalan? Master Dragon, sabi ni Yang Xiaotian. Master Dragon. Sa sandaling sinabi ni Yang Xiaotian, saglit, siya ay masyadong tahimik. Kriminal man ang estilo o galit na ninuno ngayon lang, malaki ang pinagbago ng mukha niya. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa Thunderbolt at inalis ito. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na kumuha ng shot para huminto. Matapos alisin ang kulog, umalis si Yang Xiaotian at ang baka. Ang mga master ng Xingja ay napapanood lamang na umalis si Yang Xiaotian. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, galit na sinabi ng isang ninuno ng pamilya ng parusa, kahit na siya si Lord Long, maglakas loob na agawin ang pamilya ng parusa ko, hanapin ang kamatayan. Hindi nagsalita si Xingfeng, at sinabi niya ng mahabang panahon, ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng ninuno, huwag mong pukawin ang dragon na ito, at ngayon lang ay triple lang ang kulog. Ngunit, kung matugunan natin ang 19 na araw ng kulog, kailangan ba nating bigyan siya? Sabi ng isang bilanggo na ninuno. Narinig ng kriminal na hangin ang mga salita, at ang kanyang mga mata ay nanlamig, kung matugunan niya ang 19 na pagnanakaw sa kalangitan, maglakas loob siyang agawin ito, iyon ay upang mahanap ang kamatayan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating mahanap ang siyam na mabibigat na magnanakaw sa langit sa lahat ng paraan. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, nagpatuloy siyang lumipad pasulong kasama ang mga baka. Kung mas lumilipad ka pasulong, mas madalas ang kulog na bumubulusok mula sa lupa, at mas malakas ang pagsabog ng kulog. Mag-ingat, lahat ay nagpapatakbo ng isang mahiwagang katawan. Di nagtagal, lumipas ang isang araw. Madilim na. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Matapos hanapin ng lahat, makalipas ang isang araw, maraming kulog at maraming kayamanan ng kulog, at maging isang pambihirang god level na elixir purple thunder flower. Nang makita ang dilim na kadiliman, binalak ni Yang Xiaotian na maghanap ng lambak at magpahinga para sa isang gabi, at patuloy na hanapin ang siyam na makapal na kalangitan na kumukulog na tubig bukas. Ang madilim na kontinente ay madilim. Sa gabi, mas malakas ang magic. Sa ilalim ng napakalakas na mahika, ang mahiwagang apoy ng buong kontinente ay napakadilim. At sa gabi, lahat ng mabangis na hayop ay lumabas, at ang kulog ay mas malakas. Nang hinahanap ni Yang Xiaotian ang lambak, biglang nakaramdam si Yang Xiaotian ng pamilyar na kapaligiran. Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na matigilan. Ang hiningang ito ay hininga ng Panginoon ng Kangxen. Ito ay eksaktong kapareho ng hininga ng mga Diyos ng Kangxen, ang espada ni Kangxen at ang kamay ni Kangxen. Ito ba? Sa sandaling gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso, mabilis siyang lumipad sa direksyon na nararamdaman. Nagulat ang lahat nang makita ang reaksyon ni Yang Xiaotian. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa isang lugar na puno ng banlik. Ang mga silt na ito ay dapat mabuo sa pamamagitan ng akumulasyon at pagkabulok ng mga kulog na bangkay ng hayop na naglalabas ng malakas na amoy ng bangkay. Sinampal ito ni Yang Xiaotian gamit ang isang palad. Pagkatapos ang buong lupa ay nagyelo sa yelo at pagkatapos ay nahati. Sa malalim na ilalim ng lupa, isang mapurol na helmet ang lumitaw sa harap ng lahat. Helm ng Kang God. Nagulat ang ilang tao. Nang makitang ito nga ang helm ng Kang God, lumubog ang mukha ni Yang Xiaotian, at kinuha niya ang helm ng Kang God mula sa lupa gamit ang isang kamay. Ang suit ng Kang God, nakolekta na niya ngayon ang Sword of the Kang God, the Hand of the Kang God, and the Armor of the Kang God, pero kulang pa rin ang helmet ng Kang God at ang boots ng Kang God. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang helmet ng Kang God ay nagpakita sa Land of Thunder. Noon, hindi alam ni Kang Xiong ang dahilan ng pagkamatay ng Panginoon ng Kang God, ngunit ngayon ay lumitaw ang helmet ng Kang God sa Land of Thunder. Hindi kaya namatay ang Panginoon ng Kang Diyos sa lupain ng kulog. Tiningnang mabuti ni Yang Xiaotian ang Kangxen helmet sa kanyang kamay. Tulad ng Kangxen armor, ang Kangxen helmet ay may mga bitek. Sir, okay ka lang? Tanong ni Panglong. Wala naman. Umiling si Yang Xiaotian. Pagkatapos siya at ang iba ay nakahanap ng isang lihim na lambak at nagsimulang magpahinga ng isang gabi. Nakaupo sa tabi ng campfire, kinuha ni Yang Xiaotian ang Divine Iron at sinimulang ayusin ang mga bitek sa Kangxen helmet. Matapos ayusin ang Kangxen helmet, hindi naiwasang isipin ni Yang Xiaotian ang Kangxen boots. Ngayon, isang Kangxen boots na lang ang natitira, at ang Kangxen suit ay kumpleto na. Siguro kung ang Kangxen boots ay nasa Thunder Destruction Land. Kinuha ni Yang Xiaotian ang helmet ni Kangxen, at pagkatapos ay nag-practice ng 15 espada. Ngayon, ang 15 swordsmanship niya ay malapit na kay Xiaocheng. Kung ang lahat ng kanyang 15 espada ay nilinang kay Xiaocheng, ang kapangyarihan ay malayo sa maihahambing. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, nang makita kong malalim na ang gabi, huminto si Yang Xiaotian, umupo muli sa bonfire, at nagtanong, Dingye, mayroon bang paraan upang mabilis na mapahusay ang 15 espada?
Bagamat malapit kay Xiaocheng ang kanyang 15 eskrimador, hindi niya magagawang makapasok sa kaharian ng Xiaocheng sa loob ng ilang taon. Kung magsasanay ka sa Docheng, aabutin ng hindi bababa sa mga dekada. Kung nais mong magtanim hanggang sa kasukdulan, ang taon ng unggoy ay ang kabayo. Mayroon akong isang set ng sword-like fusion. Sabi ni Ding Ye. Swordsmith fusion. Natigilan siyang Xiaotian. Oo, ang sword convergence ay fusion. Sinabi ni Ding Ye, pagkatapos ng pagsasanay sa sword convergence na ito, kailangan mo lamang hanapin ang espada na gumagawa ng espada at pinagsama ang mga espada ng mga espadang ito upang mabilis na mapahusay ang kahulugan ng iyong espada. Lumiwanag ang mga mata niyang Xiaotian. Gayunpaman, kahit na mabilis nitong mapahusay ang kahulugan ng iyong espada, ito ay lubhang mapanganib. Sinabi ni Ding Ye, dahil hindi ito ang ibig sabihin ng cultivation sword mo, malaki ang posibilidad na mab-aigo. Kapag nabigo ka, makakatanggap ka ng ibang swordsmanship. Anti-bad. Kami ay malubhang nasugatan, at sila ay pupunta sa magic. Maaaring ito ay nilikha ng kaluluwa. Sumimangot siyang Xiaotian. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang Xiaotian na linangin ang sword convergence na ito. Anyway, kailangan niyang subukan. Kung hindi, kapag nabasag niya ang tuktok ng Diyos ng mga Diyos, ang 15 espada niya ay hindi magtatagumpay. Hindi siya palaging makaalis sa tuktok ng Diyos ng mga Diyos at hindi makalusot. Bilang resulta, tinuruan ni Ding Ye siyang Xiaotian kay Yang Xiaotian. Sa katunayan, ang sword intention na ito ay parang taktika ng apoy. Ilang beses lamang nag-ensayo siyang Xiaotian, at pinagkadalubhasaan niya ang panlilinlang ng espada na nangangahulugang pagsasanib. Kinabukasan, nagpatuloy ang ilang tao na siyang Xiaotian. Hindi nagtagal at naramdaman muli ni Yang Xiaotian ang hininga ng Panginoon ng Kangchen. Kasunod ng induction position, binomba ni Yang Xiaotian ang malakas na kulog at nakakita ng isang pares ng Kangchen bots. Ang hanay ng Kangchen sa wakas ay nagtipon. Gayunpaman, sa pagtingin sa pares ng Kangchen bots, hindi makatayo si Yang Xiaotian. Kahit na ang mga bote ng Kangchen ay nasa lugar na ito ng kulog, at ang Panginoon ng Kangchen ay natatakot na ito ay talagang bumagsak dito. Iniisip ang Panginoon ni Kangchen, lumubog si Yang Xiaotian. Sa paghusga mula sa nakakalat na sitwasyon ng helmet ni Kangchen at bote ni Kangchen, ang pagkamatay ng Panginoon ng Kangchen ay hindi dapat maging simple. Bago ang kamatayan ng Panginoon ng Diyos, ang Panginoon ng mga Diyos ay dapat pumasa sa isang malagim na pagpatay. Sino ang pumatay sa Panginoon ng Kangchen? Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na isipin ang Jiuyu Demon. Ang kanyang sandata ng Kangchen ay natagpuan mula sa Jiuyu Mozo Poison Wam Island Treasure Museum. Gayunpaman, may posibilidad din na ang sandata ni Kangchen ay nakuha ng kabilang partido ng nagkataon. Sa makatuwid, kinailangan niyang hanapin ang pinuno ng Jiuyu Demon ng Poison Hutan sa taong iyon at malinaw na nagtanong. Inayos ni Yang Xiaotian ang bote ni Kangchen gamit ang God Iron, at pagkatapos ay inilagay ito. Nagplano siyang hanapin muli ang mga materyales at muling pino ang set ng Kangchen ng 5 piraso. Kahit na ang Kangchen suit ay isang makalangit na artifact, ito ay nasa gitna lamang ng mga Diyos, at ito ay nag-aatubili na maabot ang makalangit na gitnang antas. Para sa kanya ngayon, ang Heavenly Middle Artifact ay medyo mababa. Unconsciously, kalahating buwan na ang lumipas. Nakarating na ang lahat sa pinakamalalim na bahagi ng lugar ng kulog. Ang minahan ay kakilakilabot dito, kahit na maraming mga Diyos ay hindi maglakas loob na pumasok dito ng madali. Biglang huminto ang baka, at tumingin sa isang direksyon sa harap niya, ang lakas ng kulog. Yang Xiaozi, 970% ng harap ng dumadagandong na tubig. Natuwa si Yang Xiaotian nang marinig niya ang mga salita. Sa kalahating buwang ito, bagamat ang karamihan ay nakatagpo ng ilang grupo ng mga bagyo, ang pinakamataas ay ang ika-6, at hindi niya natagpuan ang 9 na mabibigat na magnanakaw sa kalangitan. Mabilis, si Yang Xiaotian ay naging isang makinang na ilaw, lumilipad kasama ang ilang tao sa posisyon ng induction. Hindi nagtagal, dumating ang ilang tao na si Yang Xiaotian sa posisyon kung saan naramdaman ang baka. Talaga, nang dumating si Yang Xiaotian, nakita ko na may isang grupo ng dumadagandong na tubig sa lupa sa di kalayuan. Ito ay ang dumadagandong na tubig ng Jiushangtian. At ang bilang ay malaki, mayroong 7 o 80 bibig. Walang pagkakamali, 619, 1 libro, 1 libro. Nang makitang napakaraming 9 na mabibigat na araw para pagnakawan ng tubig, labis na natuwa si Yang Xiaotian. Gayunpaman, nang kukunin na ni Yang Xiaotian ang 9 na malakas na kulog, isang sorpresang tunog ang tumunog, 9 heavy heaven ang nagnanakaw ng tubig. Pagkatapos ay isang nakakagulat na suntok ang dumating mula sa malayo, na ikinamatay ni Yang Xiaotian essence. Ngunit bago binomba ng feasting power ang katawan ni Yang Xiaotian, nakunan siya ng kuko ng baka. Nakita ni Yang Xiaotian na ang mga master sa malayo ay nagmula sa malayo. Si Xingfeng at ang iba ay tuwang-tuwa na nakatingin sa 9 na malakas na kulog. Ang apelyido ng dragon, ang 9 Heavy Thunder Broken Water ay ang aming bilanggo. Sumigaw ang isang ninuno ng bilanggo, sa pagkakataong ito, kung maglakas loob kang sunggaban, ang iyong fucking ay upang mahanap ang kamatayan.
Nakikinig sa kriminal na ninuno na muling tumatahol, na nagsasabi na ang siyam na tubig na mabigat na kulog ay bilanggo din nila. Lahat ng ito ay parusa mo. Panipi. Sa pagkakataong ito, ang sword gas ay tumaas at ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa nakaraang 10 beses. Nagbago ang mukha ng mga amo ng pamilyang kriminal. Patayin ang hanay ng espada. Sumigaw si Xing Feng, at agad na bumaril ang mga ninuno ng pamilya Xing. Dose-dose ng mga tao ang naging isang dagat ng mga espada, sa itaas ng dagat ng mga espada, na nag-condensate ng isang pagpatay na Diyos. Ang pagpatay sa hanay ng espada ay nilikha ng ninuno ng pamilya ng parusa, at ito rin ang pinakamalakas na hanay ng espada ng pamilya Xing. Ang maling sword chi ng Scorpio ay naputol sa Killing God Sword Array. Nakita ko ang espada ng Diyos ng mga espada na sumusugod sa kalangitan, at patuloy na nabangga sa maling espadang espada chi. Nagulat si Xing Feng at ang iba pa sa buong katawan, ngunit sa pagkakataong ito, nilabanan nito ang maling espada ni Scorpio. Bilang may-ari ng pamilyang Xing Feng, likas na malakas si Xing Feng, at ang mga ninuno ng parusa ng pamilyang kriminal sa pagkakataong ito ay hindi mahina. Nang makitang naharang ang maling espada ni Scorpio, malamig na tinitigan ni Xing Feng si Yang Xiaotian, at sinabi ng kulay, ang grupong ito ng 19 na tubig ay ang aming pamilya ng parusa, kahit sino pa man ito, maglakas loob na agawin ang aming pamilya ng parusa. Patay. Panipi. Dapat nating sirain ang kanilang 9 na tao. Hayaan na huwag siyang mapunta sa madilim na kontinente. Nakikinig sa babala ng istilong kriminal, walang ekspresyon si Yang Xiaotian, at ang grupo ng 9 na makalangit na dumadagandong na tubig ay ipinasok sa bote ng jade na inihanda na niya. Nang makita ang sitwasyon, galit na galit siya, hanapin ang kamatayan. Patayin. Sa pagsasalita tungkol dito, siya at ang 12 ng mga ninuno ni Xinjia ay sumabog at pinatay si Yang Xiaotian. Sa oras ng pagbaril, 12 ng mga kriminal na hangin ang naging mundo ng mga espada, na bumubuo ng isang buo. Lumubog si Scorpio, at ang espada sa kanyang kamay ay kumaway at pinatay ang hanging kriminal at iba pa. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan na Scorpio ay pagkatapos ng 12 ng kriminal na hangin na nagsanib, ang lakas ng espada ay napakalakas, at nabasag nito ang kanyang sword gas, nakatakas sa kanya, at patuloy na pinatay si Yang Xiaotian. Matapos ang hanging kriminal ay nasa paligid ng Scorpio, si Yang Xiaotian, na malapit sa kamay, ay puno ng intensyon ng pagpatay. Gayunpaman, kapag si Xing Feng at ang iba pa ay magpapabaril, isa-isang papatayin ni Yang Xiaotian, at aagawin ang 9 na mabigat na kalangitan sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Biglang narinig ni Xing Feng at ng iba pa ang isang nakakabinging dagandong ng mga baka. Pagkatapos, pumutok ang kulog sa kanyang harapan. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ng kulog ang bumalot sa mundo. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa buong Thunderbolt ang kapangyarihan ng kakilakilabot na kulog na ito. Si Xing Feng at ang iba ay natakot. Nang tingnan ko ito, nakita ko na ang mga itim na baka, na nakatayo ng patayo, ay hamarang sa kanila sa harap nila. Ang itim na baka na ito, na may dalang daan-daang milyong mga Diyos, at daan-daang milyong mga Diyos, ay naging isang kakila-kilabot na leyhay. Ang hari ng halimaw. Nawalan ng boses si Xing Feng at ang iba pa. Bagamat malayo ito sa madilim na kontinente, hindi nila narinig ang tungkol sa prestihiyo ng hari ng halimaw at ng hari ng halimaw. Hindi nila inaasahan na ang mga nasa katanghaliang gulang na mga tao sa paligid ni Master Dragon ay naging hari ng halimaw. Ngunit hindi ba't sinusunod na ngayon ng hari ng halimaw si Nahong Mengjian God? Paano kaya ito? Biglang nanlaki ang mga mata ni Xing Feng at hindi kapani-pani walang tumingin kay Yang Xiaotian sa harapan niya. Totoo ba itong dragon na ito? Naisip na lang niya ito, at biglang nagdilim ang kanyang mga mata, at nang siya ay tumangala, nakita niya na ang mga binti ng baka ng haligi ng mga baka ay tumapak sa kanila. Daan-daang mahiwagang kulog ang bumangga sa isang hakbang sa baka. Patayin ang sword array. Natakot ang kriminal na hangin at ang iba pa, at muli silang nakipag-away, at hindi mabilang na mga espada ang natigilan, at tinanggap nila ang daan-daang milyong magic thunder. Kasabay nito, baliw na umatras si Xing Feng at ang iba pa. Boom! Dati, ang Killing God Sword Array na maaaring makabasag ng Scorpio Sword Chi, ngunit direktang naapakan ng baka, at patuloy na bumagsak ang daan-daang milyong magic thunders. Bagamat baliw na umatras si Xing Feng at ang iba pa, nasa kapangyarihan pa rin sila ng daan-daang milyong mga Diyos. Nararamdaman lamang ni Xing Feng at ng iba pa na ang buong katawan ay tinamaan ng puwersa ng terorismo. Ang hangin at iba pa ay gumuho. 12 ng mga kriminal na hangin ang bumagsak sa malalayong taluktok ng bundok. Ang mga taluktok ay gumuho. Tiningnan ni Xing Feng ang baka na takot na tumayo. Ang lakas ng hari ng langit ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pumunta ka, hindi nag-alinlangan si Xing Feng kahit na gusto niyang umatras. Gayunpaman, siya at ang karamihan ng Xinjia ay malapit ng umatras, at nakita na ang buong katawan ng baka ay inaalalayan ng buong katawan ng baka, at hindi mabilang na mga magic thunder ang tumaas sa kalangitan, na nagiging bilyong-bilyong espadang kulog. Crazy Thunder Sword. Daan-daang milyong mga espadang kulog ang bumaril mula sa 9 na araw. Sinasaklaw nito ang 10,000 milya sa paligid. Gaano man kabilas ang parusa at iba pa, hindi nila may tatago ang daan-daang milyong espadang kulog. Zinjing Juju. Umungol si Xing Feng, galit na hinimok ang banal na kapangyarihan ng buong katawan, at ang espada sa kanyang kamay ay kumaway, patayin. Itim na bangkay na espada chi.
Magic Shadow Sword Soul. Ang mga ninuno ng pamilya ng parusa ay galit na hinimok ang banal na kapangyarihan ng buong katawan at pinatay silang lahat. Sinasabi sa bibig na ang Thunderbolt ni Jiu Zhongchan ay ang ninuno ng pamilya ng kanilang bilanggo, at baliw nilang pinatay si Yang Xiaotian. Malinaw, gusto niyang labanan ang ideya ng pagdurusa mula sa parehong pagkatalo, at malubhang nasugatan niya si Yang Xiaotian o pinatay si Yang Xiaotian. Tinanggap lang ni Yang Xiaotian ang kulog ng siyam na langit at langit. Nang makita niya ang ninuno ng bilanggo na pumatay ng baliw, hinimok ng Diyos ni Hongmeng, at si Hongmeng Shen ay kaluwalhatian. Matapos pinuhin ng 1,000 Hongmeng Chi, ang Hongmeng Shin ni Yang Xiaotian ay lumampas sa ika-6. Nang maipakita ang ika-6 na Hongmeng Shin, nagbago ang kulay ng mundo. Nang malaman ng ninuno ng pamilya Xing na nang salakayin niya si Yang Xiaotian, para siyang bato, at nilamon siya ng kapangyarihan ni Hongmeng, ang buong katawan ni Yang Xiaotian. Isang espada. Ang malamig na boses ni Yang Xiaotian ay tumunog, at ang 15 ika-5 malakas na espada ay humimok, ang kanyang daliri sa espadang gas ay namuo, at nang siya ay kumaway, siya ay biglang bumaril mula sa isang maliwanag na sword gas. Agad na binomba ang ninuno ng pamilya ng bilanggo. Nang bombahin ng ninuno ng pamilyang kriminal, ang kanyang mga kilay ay ganap na sumabog. Ang espada ni Hong Huang ay eksaktong kakaibang pagkatuto ng emperador na si Hong Huang. May espada lang, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa libu-libong mga espada at mga espada. Nang ang ninuno ng pamilyang kriminal ay bumagsak sa lupa, muli itong binomba ng galit na kulog na espada ng baka, at ito ay naging ambon ng dugo. Hindi mabilang na mga hiyawan ang umalangaw-ngaw. Nakita ko na sa ilalim ng baka, ang mga ninuno ng Xinjia ay patuloy na sumasabog sa isang grupo ng ambon ng dugo. Mayroong higit sa 10 tao sa pamilyang kriminal, at sa huli, mayroon lamang ang bilanggo ng pamilyang kriminal at isa pang ninuno ng bilanggo. Bagamat nilabanan ni Xing Feng at ng isa pang ninuno ni Xinjia ang mga nakatutuwang suntok, binomba rin sila. Kahit na sa wakas ay ginamit nila ang artifact ng pagtatanggol ng bilanggo, sila ay malubhang nasugatan. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tumingin si Xing Feng sa baka, at mahirap itago ang takot. Tumingin siya sa baka, mga nauna sa senior na baka, tingnan mo rin ang mukha ng ninuno, hayaan mo kami, at pagkatapos naming umalis, ginagarantiyahan namin na walang pagtulon ng mga nauna. Gayunpaman, nang mahulog siya, nakita niyang natapakan niya ang baka. Ang hanging kriminal ay nagalit at umungol, at isang ron ang lumipad palabas sa katawan, at umuungal sa parehong oras, Yang Xiaotian, kung mamamatay ako, hindi ka namin pababayaan. Ang pagsiklab nitong nagre-regulate na walang katapusang puwersa ay ang pinakamataas na magic array na ginawa ni Xing Tian. Boom! Tinapakan ng baka ang ron. Ang walang katapusang puwersa ng komentaryo ay sumabog pansamantalang hinaronggan ang kapangyarihan ng baka. 10 antas ng nangungunang 10. Ang maasim na ito ay malinaw na isang nangungunang 10 antas. At ito ang pinakamalakas sa top 10 level God Array. Ang lakas ng pagsiklab ay lumampas pa sa tuktok ng ordinaryong 10-10-10-10. Nang makita ito, ang baka ay sumangot ng malamig, ang buong katawan ay kumulog ng husto, ang kanyang mga paa ay patuloy na humahakbang, ang kapangyarihan ng ron ay biglang natapakan, at ang buong kaluluwa ay naapakan. Ang lakas ng ingay. Nakita ko na ang orihinal na nakatayo ni Xing Feng sa baka ay naapakan. Gayunpaman, ngayon lang nagtago si Xing Feng sa tulong ng ron resistance. Isa pang ninuno ni Xing Feng at ng kanyang pamilya ang baliw na tumakas. Nang makita ng baka, ang figure ay kumikislap, ang buong katawan ay lumulubog, at ito ay naging hindi mabilang na mga tanikala ng kulog. Ang bawat thunder chain ay humahaba ng walang limitasyon, na humaharang sa oras at espasyo, at hinaronggan silang dalawa. Kaagad, ang dalawa ay natabunan ng walang katapusang kulog at hindi na makatakas. Nang mawala si Leihai, nakita ko ang hanging kriminal na namamatay. Dumating si Yang Xiaotian kay Xing Feng. Ang kriminal na hangin ay gumawa ng lahat ng pagsisikap, sumisingit, Yang Xiaotian, ang ron ay ginawa ng aking ninuno, at ngayon lang ay natapakan ang ron, at ang ating mga ninuno ay hindi maiiwasang maramdaman na ang mga lumang ninuno ay aakayin ako upang parusahan ako ng daan-daang milyong mga masters ay kinubkob sa kulog, hindi ka makakatakas. Talaga, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay walang pakialam, at ang espada ng langit at lupa ay lumitaw sa kanyang kamay, at ipinako niya sa lalamunan ng isa, pagkatapos ay maghihintay ako. Kasunod, ang paghahanap para sa space artifact sa parusa hangin at iba pa, isang apoy, sinunog ang bangkay ng kaparusahan at iba pa. Lumapit si Yang Xiaotian sa ron na natapakan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng baka lamang, ang maasim na ron ay nasira sa 4 na kopya. Take away lahat. Karamihan sa mga espadang ito ay gumawa ng mga espada, at maaari lang niyang subukan ang pagsasanib ng espada. Kung paanong si Yang Xiaotian at ang baka ay patuloy na tumago sa lupain ng kulog, ang mga disipulo ng sinaunang mga Diyos ng demonyo, si Liao Wei at ang malakas na katawan ng angkan ng Tiangong Corpse Demon, ay parehong tumingin sa direksyon ng baka at Xing Feng. Napakalakas ng Divine Thunder Power. Hindi kaya kumilos na ang nasa Thunder Destruction Land. Nagulat na sabi ng isang ninuno ng sinaunang demonyong Diyos. Sa kaibuturan ng Thunder Destruction Land, palaging may hindi magagapi na pag-iral.
Mula noong sinaunang panahon, ang mga taong pumapasok sa Thunder Destruction Land ay paminsan-minsan ay makakatagpo ng walang talo na pag-iral na ito. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, ang ikatlong demonyo ng Demon God Temple, ang anak at inang mga demonyo, ay nakatagpo ng isang ito. Lumaban ng malaking labanan ang dalawa, at sa wakas, tumakas ang anak at inang mga demonyo. Sinabi ni Liao Wei sa malalim na boses, ang lugar na ito ay hindi malayo sa masamang kuweba ng demonyo, dapat mag-ingat ang lahat. Sa pagkakataong ito, dumating sila para sa masamang kuweba ng demonyo. Ang masamang demonyo, ang unang demonyo noong unang panahon. Minsan ang pinakamalakas na tao sa Demon God Temple. Maya-maya ay nawala siya. 1,000,000 taon matapos mawala ang masamang demonyo, ang Demon God Temple ay may kasalukuyang tunay na ninuno ng demonyo. Naghanap si Liao Wei ng mga sinaunang aklat at nalaman na ang masamang demonyo ay nagpractice sa Thunder Destruction Land sa loob ng ilang panahon, at malamang na umalis siya sa isang kuweba. Pagkaalis ni Yang Xiaotian at Kuei Neo, binuksan nila ang space artifact ni Xingfeng at ng iba pa. Bilang pinuno ng pamilyang Xing, si Xingfeng ay may kaunting mga kayamanan sa kanyang space artifact, kabilang ang maraming banal na espiritual na bato, array secret, at mga materyales para sa paggawa ng level 10 divine array. Napakahalaga ng mga materyales para sa paggawa ng isang antas 10 banal na hanay. Ang mga materyales na ito ng Xingfeng ay pawang mga top-grade na materyales, sapat para kay Yang Xiaotian na magsanay ng mga array sa loob ng ilang taon. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, mayroon ding ilang makalangit na kapigatian sa kulog na tubig at kulog na mga kayamanan. Tila ang makalangit na kapigatian na ito ng kulog na tubig at mga kayamanan ng kulog ay nakuha ni Xingfeng sa lupain ng pagkawasak ng kulog, at ngayon lahat sila ay mura para kay Yang Xiaotian. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng makalangit na kapigatian ng Thunder Water, at pagkatapos ay kumuha ng Thunder Bead. Ito ang Dingbao Thunder Bead. Sabi ni Tito Ding. Dingbao Thunder Bead. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Dingbao Thunder Pearl ay isang thunder artifact na pino ng Duobao Supreme. Sinabi ni Uncle Ding, ang Dingbao Thunder Pearl na ito ay hindi isang attack artifact, ngunit isang treasure hunting artifact. Gamit ang Dingbao Thunder Pearl na ito, mararamdaman mo ang mga kayamanan ng kulog sa loob ng 100 milya sa paligid mo sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng banal na kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na lalabas dito ang Dingbao Thunder Pearl. Hindi ko alam kung paano nakuha ng pamilya Xing ito. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya akalain na may ganoong function ang Dingbao Thunder Pearl. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Duobao Supreme. Duobao Supreme. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Makikilala mo siya sa hinaharap. Sinabi ni Uncle Ding, normal na hindi mo pa naririnig ang taong ito, dahil sa iyong kasalukuyang kaharian, hindi mo makontak ang kanyang antas ng pag-iral. Pinagpapawisan si Yang Xiaotian. Pagkatapos, pinino niya ang Dingbao Thunder Pearl at sinubukang ipasok ang divine power sa Dingbao Thunder Pearl ayon sa sinabi ni Uncle Ding. Biglang sumabog ang Dingbao Thunder Pearl Thunder nang hindi nakikitang puwersa. Oo nga, malinaw na naramdaman ni Yang Xiaotian ang mga kayamanan ng kulog sa loob ng 100 milya sa paligid niya. Gayunpaman, ang saklaw ng sensing ay maliit pa rin, na nakakalungkot. Si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay patuloy na lumalim. Bagamat nakahanap siya ng higit sa 70 subo ng 9-layer Heavenly Tribulation Thunder Water, hindi pa ito sapat para iligtas si Yuan Wei, at may 130 subo pa. Ngayon, halos 10 araw na lang ang natitira bago hamina ang lakas ng kulog ng Thunder Destruction Land. Pero mga 5 araw na lang ang natitira sa kanila. Dahil kailangan pa nila ng 5 araw para lumipad palabas ng Thunder Destruction Land. Sana mahanap niya ang natitirang 9-layer Heavenly Tribulation Thunder Water sa 5 araw na ito. Kung nalampasan niya ang Thunder Destruction Land sa pagkakataong ito, magiging mas mahirap na makahanap ng 9-layer Heavenly Tribulation Thunder Water sa hinaharap. Lumipas ang isa pang 3 araw. Sa 3 araw na ito, bagamat si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasamahan ay nakahanap ng isa pang bola ng Heavenly Tribulation Thunder Water, ang bolang ito ng Heavenly Tribulation Thunder Water ay nasa ika-7 antas lamang, at ang bilang ay napakaliit, higit sa 20 subo lamang. Ilang araw na lang ang natitira bago hamina ang lakas ng kulog ng Thunder Destruction Land. Papalapit ng papalapit ang oras. Lumipas ang isa pang araw. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nakarating na sa kaibuturan ng pinakamalalim na lugar ng Thunder Destruction Land. Ito rin ang pinakadelikadong lugar sa Thunder Destruction Land. Ang enerhiya ng kulog sa ilalim ng lupa ay patuloy na bumubulusok, umuusbong sa isang walang katapusang sapa, na kumakalat sa buong espasyo. Sa kabutihang palad, ito ay ang panahon ng pagpapahina ng enerhiya ng kulog, kung hindi, ang enerhiya ng kulog ay magiging mas malakas. Nakakunot ang noo ni Yang Xiaotian habang nakatingin sa walang katapusang enerhiya ng kulog sa kanyang harapan. Naapektuhan ng lakas ng kulog, nagkaroon sila ng maraming kahirapan sa kanilang paglalakbay, at mas mahirap hanapin ang 9 na layer ng Thunder Water. Ngayon, 1 araw na lang ang natitira. Kung hindi nila mahanap ang 9-layer Thunder Water sa loob ng 1 araw, makakaalis lang sila sa Land of Thunder Destruction. Nang sumimangot si Yang Xiaotian, biglang huminto si Kuei Neo at tumingin sa isang direksyon sa unahan, Yang Boy, may kakaiba sa unahan.
Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Kakaiba. Inihayag niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang naramdaman. May thunder formation sa unahan. Naramdaman ni Koy Neo. Pagbuo ng kulog. Naguguluhan siyang Xiaotian. Nakarating sila dito, ngunit hindi sila nakatagpo ng pagbuo ng kulog. Sino ang nagayos ng pagbuo ng kulog sa pinakamalalim na bahagi ng lupaing ito ng pagkawasak ng kulog? Pumunta ka at tingnan mo. Kaya, lumipad ang ilang tao sa direksyon na naramdaman ni Koy Neo. Hindi nagtagal, nakita niyang Xiaotian ang isang kuweba. Ang kuweba na ito ay ganap na gawa sa pambihirang batong may kaugnayan sa kulog at banal na bakal. Ang buong kuweba ay naglalabas ng enerhiya ng kulog na parang sumanib sa Land of Thunder Destruction. Nang makita ang gayong kuweba sa Land of Thunder Destruction, maraming tao ang nagulat. Maraming tao ang sumabog sa malakas na lakas ng kulog at dumating sa kuweba. Yin yang Divine Thunder Formation. Nagulat siyang Xiaotian sa kuweba na nasa harapan niya. Nakita ko na ang banal na bato at banal na bakal ng kuweba ay inukita ng iba't ibang mga rune na may kaugnayan sa kulog. Ang buong kuweba ay isang Yin yang Divine Thunder Formation. Ang Yin yang Divine Thunder Formation ay isa sa mga prehistoric na divine formation. Ang mga tala na iniwan ng Panginoon ng langit at lupa ay nagpakilala nitong Yin yang Divine Thunder Formation. Sa sandaling ito, biglang umilo ang liwanag sa kuweba, at isang malakas na puwersa ang sumabog. Ang kapangyarihan ng bangkay ng demonyo. Gulat na sabi ni Scorpio. Hindi maiwasan niyang Xiaotian na isipin si Liao Hui, ang alagad ng sinaunang demonyong Diyos. Si Liao Hui at ang mga Panginoon ng sinaunang klan ng demonyo ay pumasok sa kuwebang ito bago sila. Habang pumutok ang kapangyarihan ng bangkay ng demonyo, kumalat ang nakakagulat na enerhiya ng kulog sa kuweba. Ninefold Heavenly Tribulation Thunder Water. Naramdaman ni Koy Neo ang lakas ng kulog na ito at napamura. Malinaw, mayroong 9 na beses na makalangit na kapigatian ang kulog na tubig sa kuwebang ito, at sa sandaling ito, si Liao Hui at ang mga Panginoon ng sinaunang klan ng mga demonyong bangkay ay sumasabog sa mga paghihigpit sa kuweba at tinatanggap ang 9 na beses na makalangit na kapigatian sa kulog na tubig. Hindi na nagdalawang isip siyang Xiaotian, at pinaikli ang Thunder Rune gamit ang kanyang mga kamay, at patuloy na tinamaan ang Yin yang Divine Thunder Formation, sinusubukan ng kanyang makakaya na basagin ang Yin yang Divine Thunder Formation. Gayunpaman, kahit na ang Yin yang Divine Thunder Formation ay hindi kasing lakas ng Primordial Infinite Sword Formation at ang Primordial Infinite Black Turtle Demon Formation, ito ay napakasalimuot din at aabutin ng hindi bababa sa 3 o 4 na oras para masira ito. Pagkatapos ng 3 o 4 na oras, maaaring inalis na ni Liao Hui at ng iba pa ang lahat ng 9-layer Heaven Tribulation Thunder Water sa kuweba. Tinanong niyang Xiaotian si Master Ding kung mayroon bang anumang paraan. Matapos malaman na kailangan ni Master Ding ng 100 subo ng 9-layer Heaven Tribulation Thunder Water para direktang bumukas ito, natahimik siyang Xiaotian at nabasag lang ang forma sayon sa buong lakas niya. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nasira ang Yin yang Divine Thunder Formation. Mabilis na pumasok siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa kuweba. Pagpasok pa lang nila sa kuweba, may nakita silang altar sa main hall. Ang altar ay napuno ng malakas na lakas ng kulog, ngunit ang pool sa loob ng altar ay walang laman. Malinaw, ang 9-layer Heaven Tribulation Thunder Water sa loob ay inalis ni Liao Hui at ng iba pa. Nasa kuweba pa sila, hanapin mo. Sabi niyang Xiaotian sa malalim na boses. Kung puno ang lawa, hindi bababa sa 4 o 500 subo at 9 na wing kumukulog na tubig. Si Liao Hui at ang iba ay dapat makakuha ng 4 o 500 bibig at 9 na makalangit na bagyo. Kaya sa anumang kaso, kailangan niyang hanapin si Liao Hui at iba pa. Hanggat natagpuan si Liao Hui at ang iba pa, may iligtas nila si Yuan Wei, at malalaman mo na ang emperador ng Tianqi ay kung nasaan siya. Ang espasyo sa loob ng Dongpo ay mas malaki kaysa sa imahinasyon niyang Xiaotian. Matapos dumaan ang ilang tao sa harap na bulwagan, ito ay isang malawak na kapatagan. Pagkatapos ng kapatagan, ito ay isang walang katapusang bulubundukin. Sa itaas ng mga bundok, may mga pangkat ng palasyo. Sinimulan niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng kaluluwa. Nang gusto niyang hanapin ang mga Panginoon ng sinaunang klan ng bangkay, nalaman niya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay lubhang pinigilan dito. Ang kanyang kaluluwa kapangyarihan ay maaari lamang masakop 10 milya sa paligid. Bumaon ito sa kanyang puso. Ang mundo ng Dongpo ay napakalawak, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay sumasaklaw ng 10 milya sa paligid, na walang silbi. Bagaman mas malaki ang kapangyarihan ng kaluluwa ng toro ng baka, umaabot lamang ito ng 12 milya, at ang parehong epekto ay hindi maganda. Maraming tao ang mabilis na lumipad pasulong sa pangkat ng palasyo sa harapan ng harapan, at dumating sa isang malaking palasyo. Nakita kong nakabukas na ang gate ng palasyo. Pagpasok niya, nakita niyang inilipat na ang mga bagay sa palasyo. Walang alinlangan na ang mga bagay sa loob nito ay inilipat ng mga Panginoon ng bangkay. Nagpatuloy ang ilang tao sa paglipad patungo sa susunod na palasyo. Ang susunod na palasyo ay isang silid ng alchemy, ngunit ang parehong ay walang laman, at ang lahat ng elixir ay inilipat na walang laman. Nang makita ito, lumubog siyang Xiaotian.
Susunod, ito ang kaso para sa lahat ng mga palasyo, at ang lahat ng mga bagay sa palasyo ay inilipat ng mga Panginoon ng sinaunang bangkay. Nang dumating siyang Xiaotian sa dulo ng bundok, wala pa ring laman ang huling palasyo. Maraming tao ang hindi maganda. Bagamat hindi alam ng ilang tao kung sino ang umalis sa gobyerno ng kuweba, maaari nilang iwanan ang naturang gobyerno ng kuweba sa pinakamalalim na bahagi ng Thunderbolt, na dapat ay isang pinakamataas na lakas. Ang mga bagay sa kuwebang ito ay tiyak na pambihira. Ngayon, lahat ng mga Panginoon ng sinaunang bangkay ay inilipat. Siyang Xiaotian ay ayaw, nagpatuloy sa paglipad pasulong, at sa wakas ay dumating sa dulo ng Dangfo. Hindi pa rin niya nahanap ang mga tao ng sinaunang klan ng bangkay. Ang gobyerno ng kuweba na ito ay dapat magkaroon ng iba pang mga channel sa kalawakan upang umalis, at sila ay umalis mula sa iba pang mga channel sa kalawakan. Ang Neo Sinking Channel. At ang pamilya ng Chanto Corpse Demon ay natatakot na ito ay iniwan ng mahabang panahon. Ang lugar ng kulog ay malawak, at gusto nilang humabol, at mahirap abutin. Sa oras na ito, may naisip siyang Xiaotian, at biglang tumingin pabalik sa palasyo kung saan siya dumaan. Pagdating ko rito, wala akong nakitang misteryo sa mga palasyong ito, ngunit ngayon ay lumingon ako sa likod at nakita ko na ang mga pangkat ng palasyong ito ay matatagpuan sa mga bundok na ito, malabong bumubuo ng isang malaking larawan. Yin Yang Lehi Big Formation. Nagulat siyang Xiaotian. Ang buong Dangfo ay itinayo sa isang malaking hanay ng Diyos ng Yin at Yang na si Lei, at ang pangkat ng palasyo sa harap ng mga mata ay nagdulot ng malaking pagbuo ng Yin at Yang Lehi. Yin at Yang Lehi Big Array at Yin at Yang Divine Lei Grand Array ng parehong pinagmulan. Ang Yin at Yang Thunder in si array na ito ay mas kamangha-mangha kaysa sa Yin at Yang Divine Thunder Array. Sa makatuwid, tumatagal ng humigit kumulang 5 oras upang masira ang Yin at Yang Thunder si array. Ngayon, siyang Xiaotian at ang iba pa ay hindi gaanong natitira. Dapat siyang umalis sa kuwebang ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya pa rin siyang Xiaotian na basagin ang Yin at Yang Lehi Big Array. Palagi niyang nararamdaman kung anong mga sikreto ang nakatago sa Yin at Yang Lehi na ito. Bilang resulta, dumating siyang Xiaotian sa grupo ng palasyo, at sinimulan niyang paikliin ang mga ron ng kulog, at patuloy na pumasok sa grupo ng palasyo na nasa harapan niya. Pagkatapos ng paliwanag ng 3,000 magic gods, ngayon, hindi na niya kailangan ng panulat, at maaari na rin siyang gumuhit ng array rune. Matapos ang sunod-sunod na pagpasok ng mga rune ng kulog sa palasyo, ang mga palasyo ay nagsimulang lumiwanag ng paisa-isa, at nag-spray ng kulog. Pagtingin sa 10,000 palasyo sa harap niya, malakas na kumulog, at ilang Scorpio ang nagpipigil ng hininga. Gayunpaman, ang mga rune ng mga kulog na ito ay labis na natupok. Nang buhayin niyang Xiaotian ang kalahati ng palasyo, napakahirap. Kailangang maging huling paraan siyang Xiaotian upang lunukin ang susunod na 9 na araw upang pagnakawan ng tubig at patuloy na mapawi ang kulog. Sa wakas, makalipas ang 5 oras, na-activate niyang Xiaotian ang huling palasyo. Nang buhayin niyang Xiaotian ang huling palasyo, ang lahat ng mga palasyo ay tumaas ng husto, at nagkaroon ng dumadagandong na kulog na parang pagsabog ng bulkan. Siyang Xiaotian ay nalunod sa mga kulog na ito. Nang magbaril na ang mga tao, sinabi niyang Xiaotian, hindi. Nakita ko ang walang katapusang kulog niyang Xiaotian, ngunit hindi inatake siyang Xiaotian. Sa halip, binomba niya ang kawalan. Nakita niya ang Void Light Shock, at bumuhos din siya ng malakas na kulog. Isang malaking palasyo ang lumipad mula sa kawalan. Nagkakamali ang lahat, at hindi nila inaasahan na may nakatago pala na palasyo. Tumingin siyang Xiaotian sa palasyo at nagulat. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tama nga, tama ang kanyang paghatol. Nakatago ang sikreto ng Yin at Yang Lehi. Gayunpaman, kung anong mga lihim ang palasyong ito na lumitaw sa kawalan ay napakalalim na itinago. Kung hindi siya nag-aral laban sa batas, hindi niya makikita na ang grupo ng palasyo sa harap niya ay Yin at Yang Lehi Big Formation. Bilang resulta, maraming tao na siyang Xiaotian ang dumating sa walang laman na palasyo. Walang pagbabawal sa tarangkahan ng palasyong ito, at siyang Xiaotian ay itinulak palayo. Kapag nagtutulak palayo, isang lumalakas na enerhiya, ang enerhiya ng purong kulog ay nagmumula sa mga alon. Kahit na ang ika-19 na langit ay nagnanakaw ng tubig, walang ganoong pag-alon, at mayroong isang purong enerhiyang kumukulog. Nagulat sina Yang Xiaotian at Koinio at tumingin sa loob. Nakita nila na sa isang malaking altar sa palasyo, ang lakas ng kulog ay tumataas at umuusbong sa maraming kakaibang phenomena. Higit pa rito, ang enerhiyang ito ng kulog ay aktwal na nagiging mga espiritu ng kulog. Honyuan Tianjia Thunderwater. Tuwang-tuwa siyang Xiaotian. Talagang mayroong Honyuan Tianjia Thunderwater sa palasyong ito. Honyuan Tianjia Thunderwater. Excited din si Dingye. Siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay lumipad sa altar sa Punanibik. Ang altar ay inukitan ng hindi mabilang na Thunder Rune. Ang mga Thunder Rune na ito ay bumuo ng isang swallowing formation, na patuloy na nilalamon ng enerhiya ng kulog mula sa Thunder Destruction Land. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng paglunok, sa wakas ay nagkaroon ng napakaliit na pool ng Honyuan Tianjia Thunderwater.
Bagamat walang gaanong Honyuan Tianjia Thunder Water sa maliit na pool na ito, mayroon pa ring 2 o 300. Sa napakaraming Honyuan Tianjia Thunder Water, tiyak na maliligtas si Yuan Wei. Baka pati ang mga nasunog na ugat ng puno ay maaaring buhayin. Nang walang sinasabi, sinira ni Yang Xiaotian ang paghihigpit ng altar at inalis ang lahat ng Honyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Matapos alisin ang lahat ng Honyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Sa mga araw na ito, nag-aalala siya na hindi siya makahanap ng sapat na 9-layer Heavenly Tribulation Thunder Water. Ngayon na natagpuan na niya ang napakaraming Honyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, ito ay isang kasiya siyang sorpresa. Pagkatapos, tumingin siya sa ibang sulok ng bulwagan. Mayroong ilang mga silid sa likod ng altar. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nasa silid. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na tumawid sa altar at pumunta sa unang silid. Ang unang silid ay puno ng mga lihim na manual ng mga kasanayan at natatanging mga kasanayan, pati na rin ang ilang mga lihim na manual ng mga porma sayon. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa isa sa mga lihim na manual at binuksan niya ito at nakita, ang tunay na solusyon ng masamang demonyo. Ang tunay na solusyon ng masamang demonyo. Parehong nagulat sina Yang Xiaotian at Kuan Yu. Ang tunay na solusyon ng masamang demonyo. Maiiwan kaya ng masamang demonyo ang kuwebang ito. Nagulat si Scorpio. Bilang numero 1 pumatay sa Zhongshan Continent, paanong hindi niya malalaman ang pangalan ng masamang demonyo? Ang masamang demonyo ay ang numero 1 demonyo sa madilim na kontinente. Kahit na ang masamang demonyo ay nawawala sa hindi mabilang na taon, ang pangalan ng masamang demonyo ay humahadlang pa rin sa lahat ng partido. Bagamat siya ang numero 1 pumatay sa Zhongshan Continent, malayo siya sa numero 1 demonyo noong sinaunang panahon. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na magbuklat sa iba pang mga lihim na manual at nakakita ng isang tala na iniwan ng masamang demonyo. Mukhang ang kuwebang ito ay iniwan nga ng masamang demonyo noon. Napabuntong hininga si Kuan Yu. Sa mga tuntunin ng mahabang buhay, ang masamang demonyo ay mas matanda kaysa dito. Bago ito naging hari ng mga makalangit na hayop at mga hayop sa dagat, ang masamang demonyo ay ang unang demonyo sa madilim na kontinente. Nang maglaon, ito ay naging hari ng mga makalangit na hayop at mga hayop sa dagat, ngunit ang masamang demonyo ay nawala. Nang mawala ang masamang demonyo, maraming chismis. I wonder kung may lihim ng pagkawala niya na nakatago sa kuwebang ito. Sabi ni Scorpio. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang mga tala ng masamang demonyo, at pagkatapos ay inilipat ang lahat ng mga libro sa silid, naghihintay na tingnang mabuti pagkatapos umalis. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa pangalawang silid. Sa pangalawang silid, maraming mga kayamanan ng kulog. Ang mga kayamanang ito ay dapat makuha ng masamang demonyo sa lupain ng pagkawasak ng kulog. Lahat sila ay bihirang kayamanan ng kulog. Dinala silang lahat ni Yang Xiaotian at pumunta sa ikatlong silid. Sa ikatlong silid, isang espada at isang itim na kahon lamang ang naroon. Ang espada ng masamang demonyo. Ani Kuan Yu, nakatingin sa espadang nasa harapan niya. Ang espada ng masamang demonyo, ang unang magic sword sa madilim na kontinente, hindi mabilang na malalakas na lalaki ang namatay sa ilalim ng espadang ito ng masamang demonyo, at pinatay pa ng masamang demonyo ang maraming makalangit na general gamit ang espadang ito. Nang malapit ng alisin ni Yang Xiaotian ang espada, biglang, ang nakakatakot na demonyong enerhiya ng espada ng masamang demonyo ay tumaas sa langit, at ang lumiligid na enerhiya ng demonyo ay naging mga ulo ng demonyo, nilamon si Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat. Nang ang mga demonyong binago ng mga demonyong enerhiya na ito ay malapit nang lumunin si Yang Xiaotian, pinaandar ni Yang Xiaotian ang Honyuan Tianming Divine Body, at biglang, ang lahat ng mga demonyong enerhiya na ito ay nagkalat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Honyuan Fate. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay ang demonyong enerhiya ng espadang ito ng masamang demonyo ay napakalakas. Kahit na i-activate niya ang Honyuan Tianming Divine Body, maaari lamang niyang iwaksi ang demonyong enerhiya na ito, ngunit hindi niya ganap na masugpo ang demonyong enerhiya nito. Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na i-activate ang Eternal Divine Body at ang Honyuan Tianming Divine Body ng sabay, at pagkatapos ay ganap niyang pinigilan ang demonyong enerhiya ng espada ng masamang demonyo. Pagkaraan, una nang pinino ni Yang Xiaotian ang espada ng masamang demonyo, at pagkatapos ay inilagay ito sa bilong Tianding. Tumingin si Yang Xiaotian sa itim na kahon. Ang itim na kahon na ito ay inilagay kasama ng espada ng masamang demonyo. Ito ay dapat na isang napakahalagang bagay, ngunit hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Sinubukan ni Yang Xiaotian na buksan ang itim na kahon, ngunit niyanig siya ng isang madilim na puwersa. Ang lakas ng madilim na puwersang ito ay nagulat kay Yang Xiaotian. Hayaan mo akong subukan, sabi ni Kuan Yu, at ang Divine Thunder sa kanyang katawan ay napakalakas kaya natakpan nito ang itim na kahon. Gayunpaman, nang matabyunan ng banal na kulog ni Kuan Yu ang itim na kahon, ang madilim na liwanag ng itim na kahon ay tumaas ng husto, at ganap nitong nilabanan ang banal na kapangyarihan ng kulog ni Kuan Yu. Gaano man hinihimok ni Kuan Yu ang kanyang Divine Thunder Power, hindi niya kayang basagin ang itim na kahon. This time, nabigla ang lahat. Alam ng lahat ang lakas ni Kuan Yu. Kahit na ang tuktok ng ikasampung antas ng makalangit na Diyos ay hindi makalaban sa kanyang banal na kulog, ngunit ngayon, hindi niya masira ang itim na kahon na ito.
Si Kuenio ay hindi naniniwala sa kasamaan, at sinubukan ng ilang beses, ngunit hindi pa rin ito mabuksan. Nang makita ito, may tabi lamang niyang Xiaotian ang itim na kahon at pag-aralan ito pagkatapos lumabas. Pagkalabas ng ikatlong silid, muling naglakad si Yang Xiaotian, at pagkatapos makumpirma na wala ng iba, iniwan niya ang masamang demonyong kuweba kasama ng lahat. Paglabas sa Demon Cave, ang buong espasyo ng Land of Thunder ay bahagyang nanginginig, at ang thunder gas na bumubulusok mula sa lupa ay mas malakas kaysa dati. Ngayon, 5 araw na lang ang natitira bago matapos ang panahon ng humihinang thunder gas. Kung mas malapit ang oras, mas magiging hindi matatag ang espasyo ng Land of Thunder. Hindi tumigil si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama, at mabilis na lumipad patungo sa paligid ng Land of Thunder. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama sa Demon Cave, nang madaanan nila ang dagat ng kulog, nakita nila ang isang babaeng nakasuot ng masikip na damit na galit na umaatake sa dagat ng kulog, ngunit hindi sila nakatakas mula sa dagat ng kulog. Malinaw, ang babae ay nakulong sa pamamagitan ng paghihigpit sa pagbuo sa dagat ng kulog. Tulad ng Tai Long Chanzen sa nakaraan, pinalitaw niya ang paghihigpit ng ninuno ng sinaunang bangkay na demonyo, na nakulong sa mundo na nabuo sa pamamagitan ng paghihigpit sa pagbuo, at sa wakas ay namatay sa mga guho ng espada. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Kung hindi siya kumilos, ang babae ay mamamatay. Ikinumpas ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang mga rune ng kulog ay namuo upang bumuo ng isang diagram ng kulog, at pagkatapos ay itinatak sa dagat ng kulog sa harapan. Ang dagat ng kulog na orihinal na karaniwan ay biglang sumabog sa liwanag ng kulog, at lumitaw ang isang kamangha-manghang pader ng kulog. Ang thunder diagram na pinalapot ni Yang Xiaotian ay nakaprint sa Thunder Wall, at isang malaking butas ang lumabas sa Thunder Wall. Ang babaeng nakulong sa Thunder Wall World ay natuwa at lumipad palabas ng butas. Salamat sa pagligtas sa akin. Pagkalabas ng babae, siya ay nagpasalamat at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian. Kaunting effort lang naman. Umiling si Yang Xiaotian. I wonder kung anong pangalan mo. Tanong ng babae. Umiling si Yang Xiaotian at hindi nagsalita, pagkatapos ay sumabog sila ni Kuenio at iba pa at umalis. Naabutan siya ng babae at curious na nagtanong, ang pinag-condense mo lang, ang Yuan Lei Fatu ba? Ang Yuan Lei Fatu ay ang diagram ng pinagmulan ng lahat ng pagbuo ng kulog, at sinasabing maaari nitong basagin ang lahat ng porma sayo ng kulog. Gayunpaman, kahit ang kanyang ama ay hindi alam itong si Yuan Lei Fatu, kaya paano malalaman ng lalaking nakamaskara na ito? Oo, sinulyapan ni Yang Xiaotian ang babae at tumango. Tuwang-tuwa ang babae nang marinig niya na ito nga ay ang Yuan Lei Fatu, ito talaga ang Yuan Lei Fatu. Pagkatapos ay nagtanong siya, hindi ko alam kung ano ang iyong pangalan. Then she explained, wala akong ibang ibig sabihin, I just want to thank you in the future. Nakasuot ng dragon head mask si Yang Xiaotian, at kung gusto ng kabilang partido na suriin sa hinaharap, dapat nilang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ngayon, hindi ito itinago ni Yang Xiaotian, Lord Long. Ikaw si Lord Long. Nagulat ang babae, ikaw ang nakaintindi ng 1,000 haligi ng demonyo sa loob ng 2 taon. Tama ba? Sabi ni Yang Xiaotian nang makita ang reaksyon ng babae. Kaya ikaw si Lord Long. Masayang sinabi ng babae, pinaplano kong pumunta sa Demon God Temple para hanapin ka pagkatapos ng Thunder Destruction Land. Hinahanap ako. Nang maguluhan si Yang Xiaotian, ngumiti ang babae at nagsabi, ang pangalan ko ay Chen Yi, at ang aking ama ay ang Array God na si Wu Tian. Array God Wu Tian. Maraming tao ang labis na nagulat. Hindi nila inaasahan na ang babaeng ito ay anak ni Chen Shen Wu Tian. Sa oras na ito, isang grupo ng mga master ang lumipad mula sa malayo. Ang pinuno ay isang matandang lalaki. Matapos makita si Chen Yi, masayang sinabi niya, Miss. Pagkatapos ay mabilis na lumipad ang lahat. Nang makita ni Chen Yi ang tao, tumawa siya at sumenyas, Tito yan. Maya-maya, 12-12 ng iba pang mga tao ang dumating. Miss, mahahanap mo kami ng maayos. Sa sandaling ang matanda, na kilala bilang Uncle Yan, ay sumigaw sa kanyang mukha, tumakbo ka mag-isa, sasabihin namin sa mga matatanda kapag bumalik ka. Iniluwa ni Chen Yi ang kanyang dila at tumawa, Tito Yan, huwag mo bang sabihin sa aking ama, hindi na ako tumataka sa susunod. Pagkatapos, para ma-divert ang atensyon ng lahat, sinabi niya, Uncle Yan, this is Master Dragon. Panipi. Master Dragon. Ang matanda at ang mga master sa likod niya ay nagulat at tumingin kay Yang Xiaotian. Uncle Yan, natrap lang ako sa Chenli Big Formation, at ako ang Master Long, sabi ni Chen Yi. Nang marinig ito ni Yan Lao, sinabi niya kay Yang Xiaotian na may suntok, salamat Mrs. Long sa pagligtas sa aming ginang. Umiling si Yang Xiaotian, itaas ang kanyang kamay, magalang. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang kamao, at pagkatapos ay humiwalay sa maraming tao sa baka. Sa pagkakataong ito, hindi na nakahabol si Chen Yi. Nakatitig siya sa pag-alis ni Yang Xiaotian. Matagal siyang hindi gumagalaw. Bagamat nakasuot ng maskara ang dragon, naramdaman niyang hindi dapat matanda ang kabilang partido. At kung tatanggalin mo ang maskara, dapat itong maganda. Miss, alis na tayo, malapit na matapos ang humihinang panahon ng Thunder Destroy. Nakita ni Yan Lao si Chen Yi na nakatingin sa likod ng dragon at sinabing,
Humiwalay sina Chen Yi at Yan Lao at iba pa. Miss, Master na Long, napakataas ng formation niya. Paano niya nasira ang Thunder Array? Hindi maiwasang magtanong ni Yan Lao. Pinakondense niya si Yuan Lifa, at nasira ang Thunder Big Formation, sabi ni Chen Yi. Ano, Yuan Lifa? Sigurado ka? Nagulat si Yan Lao. Alam mo na hindi sila kilala ni Yuan Raifuto. Okay. Tumango si Chen Yi, amin din niya mismo, si Yuan Lifa. Yuan Lei. Seryoso ang mukha ni Yan Lao, hindi ko inaasahan na ang taong ito ay magkakaroon pa ng Yuan Lifa. Kung gayon, ang talento ng paghubog ng taong ito ay higit pa sa inaakala natin. Pagkatapos ay sinabi niya, kailangan nating iulat ang bagay na ito sa mga matatanda. Maya-maya, may naalala siya at sinabing, aalis na tayo sa lupain ng kulog. Galit na galit ang nasa hustong gulang at pinangunahan niya ang daan-daang milyong tropa upang palibutan ang lupain ng kulog. Patay na ang hanging kriminal. Natigilan si Chen Yi, at hindi siya makapaniwala. Ang puwersa ng pamilyang kriminal ay nasa buong madilim na kontinente. Hindi lamang ang kriminal na hangin ang napatay, ngunit 12-12 ng mga makalangit na Diyos sa pamilyang kriminal ang namatay. Sinabi ni Yan Lao, lahat ay namatay sa lupain ng kulog. Ngayon ay hinarangan na ng hukbo ng Xinjia ang lupain ng Lay Destroy, at dapat itong tanungin upang umalis. Narinig ni Chen Yi ang kanyang mga salita, kumunot ang noo, naglakas loob ka bang tanungin kami? Umiling si Yan Lao at sinabing, hindi ito pinapayagan. Sa pagkakataong ito, mayroong 12-12 ng makalangit na Diyos sa Xingfeng, at 5 makalangit na Diyos ang namatay. Kumalat ang bagay na ito, naalarma na ang malalakas sa madilim na kontinente. Hindi ko talaga alam kung sino ang matapang, kahit ang kriminal na hangin ay nangangahas na pumatay. Napatay ko rin ang ninuno ng mga Diyos ng maraming araw. Pagkaalis ng ilang tao mula sa Yang Xiaotian, mabilis nilang nalaman na pinangunahan ni Xing Tian ang mga triad upang palibutan ang lupang may kulog. Gayunpaman, kahit na alam kung pinangunahan ni Xing Tian ang daan-daang milyong tropa upang palibutan ang lupain ng kulog, hindi kinuha ni Yang Xiaotian ang bagay na ito. Kung gusto nilang umalis, pabayaan si Xing Tian, ito ay ang ninuno ng tunay na demonyo na hindi maaaring makulong. Sumapit ang gabi. Matapos lampasan ni Yang Xiaotian ang nakaraang lambak, pagkatapos ay pumasok ang lahat sa lambak upang magpahinga at patuloy na sumugod bukas. Kasabay nito, nais ni Yang Xiaotian na pag-aralan ang itim na kahon. Nakaupo sa tabi ng siga, inilabas ni Yang Xiaotian ang itim na kahon, at pagkatapos ay hinimok ang kapangyarihan ng walang hanggang mga Diyos, pinaghalo sina Yuan Tianji at Hong Mingxin. Gayunpaman, kahit na hinimok ni Yang Xiaotian ang 3 Diyos, at maging ang 15 pinaghalong Yuan Destiny at ang 15 pinakamalakas na espada, hindi nila mabuksan ang itim na kahon. Sa huli, maaari lamang sumuko si Yang Xiaotian, pagkatapos ay inilabas ang pinaso na itim na ugat ng puno, at nagbuhos ng halo-halong Yuan Tianli na dumadagandong na tubig sa mga ugat ng pinaso na itim na puno. Nang ang moto ay hugasan at idilig sa mga ugat ng pinaso na itim na puno, biglang, isang nakasisilaw at napakaliwanag na liwanag ang bumaril sa mga ugat ng nasuyong itim na puno. Nakita ni Yang Xiaotian na ang milya-milya ng malalakas na kulog na nakatutok sa ugat ng itim na puno ay epektibo, at hindi niya maiwasang umasa. Sa hinaharap, hanggat iginigiit niya ang mga ugat ng pinaso na itim na puno, patuloy niyang ibubuhos ang pinaghalong tubig ng kulog ng Yuan Tianli, at maya-maya ay maaari niyang buhayin ang ugat ng puno. Pinagmamasdan ng maliit na lawa na hinaluan ng Yuan Tian na nagnanakaw ng tubig, nag-alinlangan si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nilamon ang susunod na kagat. Biglang umago sa buong katawan niya ang enerhiya ng dumadagandong na mga minahan ng pinaghalong tubig ng Yuan Tianli. Saglit lang naging komportable si Yang Xiaotian, at nagniningning din ang kanyang basalt at martial arts at Jinyan Black Dragon martial arts. Mula nang maging kaluluwa ng kataas-taasang hari ang dalawang martial arts soul, ito ay ganap na tumigil, at ngayon ay may mga palatandaan ng pagpapabuti. Nang gustong linangin ni Yang Xiaotian ang Sword Convergence, at ang Sword of Swords na nagsanib sa kriminal na estilo, biglang may narinig na tunog ng pagkabasag sa di kalayuan. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Malamig ang siyam na mabibigat na langit na nagnanakaw ng tubig. Sa napakaraming siyam na araw ng kulog, ang aking martial arts ay maaaring maging kaluluwa ng pinakamataas na hari. Nariyan din ang aking katawan ng 3,000 diablo, at ito ay inaasahang linangin hanggang sa ika-10. Napakaraming sanggol ang nakuha namin sa mabangis na demonyo sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ikalulugod kong bawiin ito. May mga mahinang usapan. Master Demon. Sa sandaling marinig ito ni Yang Xiaotian, biglang bumukas ang kanyang mga mata, at si Woran, na si Wowo, ay bumangon at bumuga ng hangin. Paglabas nila sa lambak, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga master na lumilipad dito. Sila ay si Liao Wei at iba pa mula sa Chango Corps Demon Clan. Nang makitang si Liao Wei nga at iba pa, nagulat at tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Liao Wei at ang iba pa bago umalis sa Thunder Destruction Land. Ito ay talagang isang kaso ng paghahanap para sa isang bagay ng walang anumang pagsisikap. Pinangunahan ni Liao Wei ang lahat na lumipad dito, at biglang nakakita ng ilang tao na lumilipad palabas ng lambak sa harapan at nakaharang sa daan.
Nanlamig ang mukha niya. Saan kayo nanggaling, mga bastos, umalis kayo dito. Isang sinaunang ninuno ng demonyong bangkay ang biglang sinampal ng palad si Yang Xiaotian at ang iba pa. Isang malaking bangkay na palad ng demonyo ang gamulong at humampa sa harap ni Yang Xiaotian at ng iba pa. Ang sinaunang ninuno ng demonyong bangkay na ito ay medyo makapangyarihan, at nasa ikaapat na huling yugto ng langit na Diyos. Gayunpaman, nang tumama ang kapangyarihan ng kanyang palad kay Yang Xiaotian, biglang may lumabas na liwanag ng espada at agad na nabasag ang kapangyarihan ng kanyang palad. Pagkatapos, pinasabog ng liwanag ng espada ang sinaunang ninuno ng demonyong bangkay sa bilis ng kidlat. Nang bumagsak siya sa lupa, nahati ang buong katawan niya sa dalawang bahagi. Ancestor Lin. Kung paanong ang mga sinaunang bangkay na demonyo ay nagulat at nagalit, si Yang Xiaotian ay kumislap at lumapit sa mga sinaunang bangkay na mga demonyo. Ang 15 pinakamalakas na intensyon ng espada ay naisaaktibo, at lumitaw ang sword barrier. Ang sword barrier ay nagdadala ng bilyon-bilyong sword energy, gumugulong at sumasabog patungo sa mga sinaunang bangkay ng mga demonyo. 15 pinakamalakas na intensyon ng espada. Nagulat si Liao Wei at umungal, ikaw si Yang Xiaotian. Patayin. Patayin si Yang Xiaotian. Nang makita ang 15 pinakamalakas na intensyon ng espada at ang sword barrier, halos agad niyang nakilala si Yang Xiaotian. Noong siya ay nasa kontinente ng Kangshen, ginamit ni Yang Xiaotian ang panlilinlang na ito upang patayin ang hindi mabilang na hukbo ng 3 pangunahing angka ng demonyo. Ang mga mata ni Liao Wei ay puno ng layuning pumatay, at iniwas niya ang kanyang 2 espada, at ang enerhiya ng espada ay bumaril. Patayin. Halos 100 makapangyarihang Diyos ng Chango Corps Demon Clan ang lahat ay nagpakilos ng kanilang buong kapangyarihan sa katawan at pinatay si Yang Xiaotian. Halos 100 makapangyarihang Diyos ang sumalakay. Napakalakas ng kapangyarihan na kaya nitong sirain ang mundo. At napakalapit nito, ang sword barrier ni Yang Xiaotian at ang kanyang sarili ay agad na nilubog ng kapangyarihan ng halos 100 makapangyarihang Diyos ng Chango Corps Demon. Nang si Changxi at ang iba pa ay nagulat, nakita nila na ang kapangyarihan ni Liao Wei at ng iba pa ay lumubog kay Yang Xiaotian, at ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay sumabog sa ginintoang liwanag, at ang mapanirang kapangyarihan ni Liao Wei at ng iba pa ay tumama sa gintong liwanag. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na malalakas na kalabog. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga Chango Corps Demons, hindi nila mapapawi ang gintong liwanag. Nang matigilan si Liao Wei at ang iba pa, ang sword barrier na kakalubog ni Yang Xiaotian ay muling lumitaw, at ang sword barrier ay sumabog na may nakakatakot na liwanag at liwanag ng espada, na sumasabog kay Liao Wei. Nang umatake na ang mga Chango Corps Demons, nakita nilang dumidilim ang langit, bilyon-bilyong divine thunders ang sumugod sa kalangitan, at nakita nila si Kuan Yu ay nagbago sa kanyang tunay na anyo sa isang punto, at mabangis na bumaba na parang isang malaking binti ng toro na nakataas sa langit. Ang dagat ng kulog ay lumubog sa hindi mabilang na libong milya ng langit at lupa. Sabay ding umatake sina Scorpio, Ponglong, Exi Waxen at iba pa. Chango Demon God Sword Formation. Isang Chango Corps Demon Heavenly God 10th player peak powerful man ang umungal, at ang magic sword sa kanyang kamay ay pumatay kay Kuan Yu, at ang sword energy ay napakalakas kaya napunit nito ang mga layer ng Thunder Sea. Sinalakay at pinatay din ng ibang mga ninuno ng Chango Corps Demon si Kuan Yu. Sa loob ng ilang sandali, ang lakas ng espada ay lumundag, at ang kapangyarihan ng bangkay na demonyo ay umungal ng ligaw sa mundo, na bumubuo ng isang tibak na bangkay ng demonyong mundo. Ang mga sinaunang bangkay na demonyo at ang kanilang makapangyarihang mga mandirigma ay nag-activate ng sinaunang Demon Sword Formation, na mas malakas kaysa sa pamatay na Sword Formation na ginamit ni Xing Tian at ng iba pa. Boom! Si Kuan Yu Lehay at ang Sword Formation ng kabilang panig ay patuloy na nagbanggaan sa isa't isa. Sumabog ang Sword Chi. Ang chi ng bangkay ng demonyo ay bumaril. Ang banal na kulog ay parang ulan ng mga meteorite, na tumatama sa nakapaligid na lupain, mga bundok, mga taluktok ng kulog, at sa dagat. Lahat ay pinutol. Napuno ng mga sandstorm ang langit, at ang dagat ay nakabaligtad, na parang nawasak ang mundo. Napaatras din si Liao Wei ng sword barrier ni Yang Xiaotian. Si Liao Wei ay umatras ng daan-daang milya at tumayo, na may dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Yang Xiaotian nang hindi makapaniwala. Ilang taon na ang nakalilipas, nang salakayin ng 3 malalaking hukbo ng demonyo ang kontinente ng Kangshen, si Yang Xiaotian ay nakalusot lamang sa kaharian ng mga Diyos. Ilang taon na lang, paano magiging malakas ang lakas ni Yang Xiaotian? Kahit na siya, isang ikapitong antas na Diyos, ay hindi mapigilan ang sword barrier ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, muling kumislap si Yang Xiaotian at lumapit kay Liao Wei. Nang naisip ni Liao Wei na muling i-activate ni Yang Xiaotian ang 15 pinakamalakas na sword intentions, biglang napuno ng magic light ang buong katawan ni Yang Xiaotian, at sunod-sunod na malaking demonyong Diyos ang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian. Ang mga demonyong Diyos na ito ay ang makapangyarihang mga Diyos ng demonyo sa 3,000 demonyong porma sayon. Hindi hihigit, hindi bababa, isang kabuoang 1,000 mga Diyos ng demonyo. 1,000 demonyong Diyos ang nagtipon, ang mga demonyong Diyos ay umungal sa mundo, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyong Diyos ay nilamon ang langit at lupa. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo ay napakalaki.
Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa Thunder Destruction Land ang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo at kapangyarihan ng demonyong Diyos. Si Chen Yi, Yan Lao at iba pa ay nagmamadaling lumabas ng Thunder Destruction Land, at biglang naramdaman ang nakakatakot na demonyong kapangyarihan at kapangyarihan ng demonyong Diyos, at lahat sila ay nagulat. Paano magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo at kapangyarihan ng Diyos ng demonyo sa Thunder Destruction Land? Nagbago ang mukha ni Yan Lao. Maaaring ito ang ninuno ng tunay na demonyo. Narinig ko na ang ninuno ng tunay na demonyo ay nilinang ang pinakamataas na mahika ng ninuno ng sinaunang demonyo. Ang kapangyarihan ng demonyo ay parang dagat ng dulo ng mundo na maaaring bawain ng bilyon-bilyong espasyo. Takot na sabi ng isang matandang ninuno sa likod ni Old Yan. Si Liao Wei at ang malalakas na lalaki ng Chango Corps Demon Clan ay takot ding tumingin sa libong demonyong Diyos sa likod ni Yang Xiaotian. Paano mo mako-condense ang mga demonyong Diyos ng 3,000 Demon God Formation? Ang mukha ni Liao Wei ay nagbago ng husto at nanginginig. Naunawaan din ng ibang makapangyarihang mga demonyo ang 3,000 demonyong pagbuo ng Diyos, at ang ilan ay nakaintindi ng higit sa 1,000 haligi ng Diyos ng demonyo. Bakit si Yang Xiaotian lang ang nakakapagpa-condense ng mga demonyong Diyos ng 3,000 demonyong Diyos na porma sayon? Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay malamig at ang kanyang mga kamao ay sumabog. Biglang umungal ang libong demonyong Diyos sa likod niya, at ang kapangyarihan ng libong demonyong Diyos ay lumabas lahat mula sa mga kamao ni Yang Xiaotian. Lupigin ng bangkay ng demonyo ang universo. Umungol si Liao Wei, baliw na hinihimok ang kanyang banal na kapangyarihan, at ibinaba ang magic sword sa kanyang kamay. Sa gitna ng marahas na pagbaril ng sword energy, isang malaking bangkay na demonyo ang lumitaw, at ang bangkay na demonyo ay naging misteryo ng pinakamataas na demonyo. Gayunpaman, sa putok, ang enerhiya ng espada ni Liao Wei ay direktang sumabog ng kapangyarihan ng libong demonyong Diyos ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng demonyong Diyos ay sumabog sa bangkay ng demonyo at tumama kay Liao Wei. Sumigaw si Liao Wei at nahulog sa Thunder Mountain sa dulo ng langit na parang sirang dahon. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang tingin. Nawasak ang Thunder Mountain. Isang hakbang pasulong si Yang Xiaotian at lumapit kay Liao Wei, at lumitaw ang Kangshen sword sa kanyang kamay. Yang Xiaotian, maglakas loob ka. Ang pinakamataas na ninuno ng ikasampung antas ng langit na Diyos ng Ancient Corpse Demon ay umungal, kung papatayin mo si Yang Master Liao, wawasakin natin ang Kangshen Continent sa lahat ng paraan. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya ang Kangshen Sword sa kamay ni Yang Xiaotian na ipinako sa lalamunan ni Liao Wei. Ang Kangshen Sword ay tumama sa gitna ng lalamunan, at nang ito ay bunutin, isang haligi ng dugo ang bumulwak. Nang makita ito, ang ninuno ng Ancient Corpse Demon na nasa tuktok ng huling ikasampung antas ng langit na Diyos ay hindi napigil ang umungol sa galit, Yang Xiaotian. Sa oras na ito, dumating ang Kuan Yu Thunder Sea upang patayin siya. May mga hiyawan. Maraming ninuno ng Ancient Corpse Demon ang natangay ng Kuan Yu Thunder Sea. Si Scorpio, na may hawak na Scorpio Knife, ay sumugod sa pulutong ng mga sinaunang demonyong bangkay. Ang Scorpio Knife ay mailap, at bawat hampas ay magdudulot ng bahid ng dugo. Bagamat hindi mahina ang mga ninuno ng mga sinaunang bangkay ng demonyo, nahihirapan pa rin sila kapag kaharap ang Scorpio, ang numero 1 pumatay sa Zhongshan Continent. Ang kutsilyo ng Scorpio ay isang pamatay na kutsilyo, at ang bawat hampas ay nakamamatay. Scorpio. Sisirain ng ating Panginoong Demon God ang organisasyon mong Scorpio. Ang isa pang sinaunang bangkay na demonyong Diyos ng ikasampung antas na ninuno ay umungal, at ang magic sword sa kanyang kamay ay mabilis na tumakbo patungo kay Scorpio. Inawi siya ni Scorpio. Matapos patayin ni Yang Xiaotian si Liao Wei, tumalikod siya at muling pinatay ang isa pang sinaunang bangkay na ninuno ng demonyo, kung minsan ay may 15 pinakamalakas na layunin ng espada, minsan ay may walang hanggang banal na katawan, at kung minsan ay may 3,000 demonyong porma sayon. Bagamat maaari lamang niyang i-condense ang 1,000 demonyong Diyos ngayon, at hindi niya ganap na maisagawa ang 3,000 demonyong Diyos ng pagbuo, ang kapangyarihan nito ay hindi isang bagay na kayang labanan ng 5, 6, o kahit 7 antas ng sinaunang bangkay ng mga ninuno ng demonyo. Ang liwanag ng demonyong Diyos ay nagpapaliwanag sa mundo, at walang makakapigil kay Yang Xiaotian saan man siya pumunta. Ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan. Ang liwanag ng espada, ang kapangyarihan ng demonyo, at ang dagat ng kulog ay pumuno sa espasyo ng hindi mabilang na milya. Ang pagpatay ay nagpang-inig sa lahat ng malalakas na lalaki sa Thunder Destruction Land. Sa sandaling ito, malalim na ang gabi, at hindi mabilang na mga kulog na hayop ang lumitaw sa Thunder Destruction Land, ngunit walang Thunder Beast ang nangahas na lumapit. Lumalim ang gabi. Ang dilim ng madilim na kontinente ay idinagdag. Sa ilalim ng pagkasira ng kapangyarihan ni Yang Xiaotian, Kuan Yu at iba pa, ang lahat sa paligid ay ganap na hindi nakikilala. Tiningnan ni Kuan Yu ang naghihingalong ninuno ng Chango Corpse Demon Clan, na nasa tuktok ng huling ikasampung antas ng langit na Diyos, at tinapakan siya, ganap na tinapos siya.